Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Sa pambungad na eksena, huling tumingin si Leo Demonheart sa bayan na minsan niyang tinawag na tahanan noong gabi ng kanyang pagkatapon. Bumubuhos ang ulan ng gabing iyon, ngunit iniwan pa rin siya ng kanyang mga tao para mamatay. Matapos ang isang mabilis na paalam mula sa malokong lalaki na nag-escort sa kanya sa labas, sa wakas ay huminga si Leo ng kanyang huling hininga sa bayang iyon at nagsimula ang kanyang paglalakbay sa kung saan. Ang mga araw ay nagiging mga linggo at pagkatapos ay mga buwan habang si Leo ay gumagala sa kontinente ng walang patutunguhan, na nagmumuni-muni sa kanyang bagong diskarte sa buhay. Nakaramdam siya ng galit sa mga jerks na nagtaksil sa kanya at gustong maghiganti. Para magawa iyon, kailangan niyang sumali sa isang puwersang sapat na makapangyarihan para kalabanin ang mga tao. Sa kalaunan, nagpasya siyang magtungo sa demonyong Reyna at alamin kung paano makikipag-alyansa sa kanya upang pabagsakin ang sangkatauhan. Pagdating niya sa kanyang kastilyo, naglalaan si Leo ng ilang sandali upang alalahanin ang lahat ng kakilakilabot na bagay na ginawa niya sa kanyang huling pagbisita. Kung makukuha niya ang tiwala at paggalang ni Echidna, marami siyang trabaho sa unahan dahil kalahati ng mga problema ng hukbo ng demonyo ay dahil sa kanya pa rin. Sa wakas ay nilapitan ng jerk ang natitira sa palasyo ng demonyong Reyna at nahanap siya sa kanyang trono kasama ang 4 na heneral ng hukbo ng demonyo. Matapos pasukin ang silid ng trono ng walang sabi-sabi, si Leo, na mukhang nakabalat kayo, ay lumapit sa 5 makapangyarihang demonyo bago inilantad ang kanyang balabal at inihayag ang kanyang pagkakakilanlan. Bago hayaan ang sino man na magsalita, si Leo ay nagbigay ng kalahating pusong pananalita tungkol sa kanyang nararamdaman sa sitwasyon, na ipinapakita ang kanyang mga kredensyal at ipinaalam sa kanila na siya ay nasa kanilang panig. Ngayon, pagkatapos ng 1 minutong pag-ikot mula sa dimwit, sa wakas ay umatras si Leo upang bigyan ng espasyo ang demonyong Reyna upang ipahayag ang kanyang mga iniisip. Matapos marinig ang kalokohang isinubo niya, sumigaw si Echidna at ilang beses siyang sinubukang sunugin. Sa kabutihang palad, iniiwasan ni Leo ang lahat ng kanyang mga pag-atake, at desperadong sinusubukang hikayatin si Echidna na tanggapin siya. Sa kasamaang palad, si Echidna ay hindi pushover at pinalayas niya siya sa kanyang palasyo. Para sa ilang konteksto, ibinahagi ni Leo ang backstory ng pagkamuhi ni Echidna sa kanya at kung paano naganap ang digmaan sa mga tao. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas, ang demonyong Reyna ay naglunsad ng sorpresang pag-atake sa kaharian ng tao. Nang malapit na niyang angkinin ang tagumpay, kinuha ng hari ng bansa si Leo, isang super-powered guy, para labanan ang hukbo ng demonyong Reyna at lipulin sila. Upang makamit ito, pinatrabaho ng hari si Leo kasama ang 5 kabuoang talunan para lamang pigilan ang mga demonyo. Dahil labis na ang kapangyarihan ni Leo, nagpasya siyang bisitahin ang palasyo ng demonyong Reyna at ibaba ito ng mag-isa. Habang bumabalik ang kanyang kwento sa realidad, nakita ni Leo ang kanyang sarili na nakaupo sa harap ng 4 na heneral, sinusubukang kumbensihin silang kunin siya para tumulong na ibalik ang kanilang hukbo sa bilis. Matapos marinig ang tungkol sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga gawa, ang 4 na heneral, si Edvard, ang nakatagong brute, si Merns, ang mabilis na esprimador, si Lily ang mailap na bata, at si Shutina ang kamanghamanghang mage, ay nagbulong-bulungan sa kanilang mga sarili hanggang sa wakas ay sinabihan ni Shutina si Leo na gumawa ng mabilis na salita bago siya mahuli ng Reyna sa kanyang palasyo. Nagramble pa si Leo at nagpas siyang paalalahanan ang bawat isa sa 4 na heneral kung paano niya natalo ang mga ito para maalala nila kung gaano siya mapanganib at makapangyarihan. Nakikinig ang 4 na heneral at sinimulan ni Leo ang kanyang kwento. Tila, si Edvard ang unang taong nakalaban niya bilang isang dragon folk. Nakipaglaban si Leo laban sa isang ganap na hayop, ngunit kalaunan ay gumamit siya ng ilang mahika kay Edvard at natalo siya bago lumipat sa susunod na tao. Tinanong ni Leo si Edvard kung bakit siya sumali sa hukbo ng demonyong Reyna sa unang lugar, dahil siya ay sapat na malakas upang tumayo sa Reyna at manalo. Sinabi ni Edvard na ito ay dahil gusto niyang gugulin ang halos lahat ng kanyang oras sa pakikipaglaban sa mas mahihirap na kalaban at makasama ang kanyang anak na si Julieta. Nang marinig ang tungkol sa anak ni Edvard sa unang pagkakataon, ininsulto ni Merns si Leo, tinawag siyang bastos na bastard na walang kaibigan. Gayunpaman, kilalang-kilala ni Leo si Merns. Sapat na para hindi masaktan sa pilay na suntok ng duwag, ipinagpatuloy niya ang kanyang kwento at ipinaliwanag kung paano niya natalo si Merns. Tila ang doofus ay kasing bilis ng kanyang matalas na dila,
ngunit kahit na sa lahat ng bilis na iyon, nahulog ang lalaki sa isa sa mga makapangyarihang spell ni Leo. Sinasabi na pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Merns, nakipaglaban si Leo sa mga taong bayan at sinira ang isang napakahalagang makasaysayang gusali. Tinanong ni Merns kung binayaran ba ni Leo ang bayan para sa pagkawasak na iyon, ngunit inalis ni Leo ang paksa at nagsimulang magsalita tungkol kay Lily. Si Lily, aka The Ruthless Fang, ay nagkaroon ng amnesia nang dumating siya sa village at nakalimutan ang tungkol sa kanyang misyon na pabagsakin si Leo. Natagpuan siya ni Leo na walang tirahan sa ilalim ng puno at sa pag-aakalang siya ay isang maliit na bata, dinala siya sa bayan upang tulungan siya. Nang sa wakas ay naalala niya ang kanyang misyon, sinubukan ni Lily na salakayin si Leo, para lamang masampal sa ulo at matutunan ang kanyang leksyon. Nang bumangon siya, umibig si Lily sa unang taong bumugbog sa kanya, na sumusunod sa mga tradisyon ng kanyang angkan. Matapos ibahagi ang kanyang kwento kay Lily, nakita niyang nakakainis ito at nakakapit sa kanya bilang kanyang magiging asawa. Sa kalaunan, bumaling siya kay Shutina, aka The Almighty Mage, at tinawag ang kanyang pagkatalo na pinaka-nakakahiya sa kanilang apat. Alam na ang mahika lang ang magagamit niya, gumawa si Leon ng stasis spell para pigilan siya sa lahat ng spell. Dahil iyon lang ang kanyang kakayahan, naging inutil si Shutina at madaling natalo. Matapos magkwento, ikinwento ni Leo kung gaano kalungkot ang kanyang pagkatalo. Sinubukan ni Shutina na tanggihan ang akusasyon, ngunit huli na ang lahat. Sa kalaunan, sinabi sa kanya ni Shutina na pumunta sa punto at ipaliwanag kung bakit siya tumalikod sa kanyang mga tao upang magtrabaho para sa kanila. Nakuha ni Leo ang kanilang atensyon at sinabi sa kanila kung paano siya iniwan ng kanyang mga species pagkatapos niyang iligtas sila mula sa demonyong Reyna. Ilang sandali matapos bumalik sa bayan, siya ay tinalikuran ng parehong mga tao na kanyang iniligtas. Hindi nagtagal ay bumaling sa kanya ang mga jerks at nagpadala pa ng mga asasin para patayin siya. Sa galit, pinatay ni Leo ang mga asasin. Dahil doon, pinalayas siya ng hari sa kaharian matapos siyang magpasalamat sa lahat ng nagawa niya hanggang ngayon. Sa kanyang mahabang paglalakbay, gumala si Leo mula sa mga nayon bago marinig ang tungkol sa demonyong Reyna na nagre-recruit ng mga tao mula sa buong mundo. Nang gabing iyon, nagpa siya si Leo na lapitan ang parehong palasyo na nawasak noong isang taon at kaibiganin ang kalaban, lahat para pabagsakin ang mga taong tumalikod sa kanya. Pagkatapos ay naglakbay siya ng ilang araw hanggang sa marating niya ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Nang marinig ang kanyang kwento, napaluha si Lily at sa wakas ay tinanggap siya ni Shutina. Gayunpaman, bago siya payagang sumali sa hukbo ng demonyo, binibigyan siya nito ng isang buwang panahon ng pagsubok kung saan siya ang magiging manager niya. Sa panahong ito, hindi dapat malaman ng Reyna na nagtatrabaho siya sa kanila kung hindi ay itatapon siya. Kailangang magkaila si Leo ng isang magic item sa lahat ng oras. Matapos marinig ang lahat ng sasabihin ni Shutina, nagtanong si Leo tungkol sa kasalukuyang sitwasyon sa kastilyo. Ipinaliwanag ni Shutina ang lahat ng nangyayari at ipinaalam sa kanya na si Lily, ang pinakabobo sa kanilang lahat, ay humahawak ng logistics. Nagulat si Leo na ang hukbo ng demonyo ay nagtitiwala sa isang tulad ni Lily sa isang mahalagang gawain. Dahil kasalanan niya ang lahat, kailangan ni Leo na tumahimik tungkol dito. Nang nasabi na at tapos na ang lahat, opisyal na ginawa ni Shutina si Leo bilang walang bayad na intern sa loob ng isang buwan. Sa pamamagitan nito, ang kanilang pagpupulong ay ipinagpaliban at ang lahat ay magkakaroon ng magandang araw. Nang gabing iyon, pumasok si Leo sa palasyo ng Reyna na puno ng mga tanong tungkol sa kanyang mga paniniwala at mga dahilan sa pagtanggi na umalis sa mundo ng mga tao pagkatapos ng kanyang kabuuang pagkatalo. Naalala rin niya ang sandaling pinagbawalan ni Echidna ang kanyang hukbo na walang habas na pumatay, at iniisip kung anong sikreto ang maaaring itinatago niya sa kanyang mga tao. Ngunit hindi ngayon ang oras para doon. Sa ngayon, gagawa siya ng paraan upang mapataas ang mga ranggo at patunayan sa hukbo ng demonyo na siya ay mapagkakatiwalaan. Kinaumagahan, gumising si Leo ng maaga sa abot ng kanyang makakaya, handang simulan ang kanyang unang araw sa trabaho para mapabilib ang kanyang amo na si Shutina. Naghahanda siya sa oras at nakarating sa kanyang kwarto bago ang iba. Pagkatapos gumamit ng ilang mahika upang i-unlock ang kanyang pinto, ngunit nais ni Shutina na manatiling natutulog. Sa kalaunan, gumamit si Leo ng mahika upang mapalitan ang kanyang boses na parang kay Echidna. Sa boses ng demonyong Reyna, humingi si Leo ng status report kay Shutina. Nang makilala niya ang boses ng demonyong Reyna, tumalon si Shutina at nagsimula ng mahabang rant tungkol sa sitwasyon ng palasyo.
Kahit na binago ni Leo ang boses, sinunod ni Shutina ang lahat ng sinasabi niya. Nang tumingala siya para makita ang demonyong Reyna, laking gulat niya nang makitang nakangiti si Leo sa kanya. Galit na galit, inatake ni Shutina si Leo at kahit pinaalerto pa ang demonyong Reyna, na sinisira ang bahagi ng kanyang silid sa proseso. Napagtanto ni Echidna na dapat ay nasa ilalim ng labis na stress si Shutina upang masira ang kanyang silid ng ganoon. Matapos iwasan ang kanyang unang pag-atake, sinimula ni Leo ang kanyang araw sa pamamagitan ng paglilinis ng kanyang kalat. Sa pagtatanong kung bakit siya nagalit si Shutina na hindi na malayan ng tanga na naiinis siya sa kanya. Sinubukan niya itong atakihin muli, ngunit hinarangan ito ni Leo upang maiwasang masira ang pader. Nanatili siyang kalmado, alam niyang siya ang tanga na nagdala sa kanya sa gulo na ito. Matapos pagnilayan ang kanyang mga nakaraang aksyon, napagtanto niya kung bakit napakahina ng mahika ni Shutina. Upang maiwasan ang gulo sa kanyang unang araw, hiniling ni Leo kay Shutina na bawasan siya ng kaunti at maging mas mabait. Sa halip, binugbog niya ito bago ihanda ang sarili para sa araw na iyon. Nang tapos na siya, dumiretso siya sa kanyang opisina para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Doon, nakita niya si Leo na dumadaan sa kanyang listahan ng gagawin at sinisikap niyang ipaunawa sa kanya kung gaano kahirap ang kanyang trabaho. Hindi siya pinapansin ni Leo at tumuon sa isa sa pinakamahirap na gawain, na muling pinupunan ang mga mana reactor. Dahil ang mga bagay na iyon ay partikular na idinisenyo, ang kanilang tagalikha lamang ang makakapag-recharge sa kanila ng mana. Nangangahulugan ito na maaari lamang i-recharge ni Shutina ang mga reactor na ginawa niya mismo. Nag-iisip si Leo ng permanenteng solusyon para sa kanya at nakaisip siya ng ideya. Sa sandaling malaman niya kung paano haharapin ang problema sa reactor, sinabi ni Leo kay Shutina na hayaan siyang pangasiwaan ang recharging. Para sa kanyang susunod na gawain, kailangang i-recharge ni Leo ang 4 na mana reactor at humiling ng 2 oras at 30 minuto para matapos ito. Nagrereklamo si Shutina na masyadong maraming oras. Gayunpaman, hiniling ni Leo sa kanya na magtiwala sa kanya at sa kanyang kakayahang gawin ang imposible. Sa kalaunan, hinayaan siya ni Shutina na mag-rant ng ilang segundo bago magpalit ng kanyang disguise. Pinangalanan ni Leo ang kanyang sarili na Diyos, Puso at Panginoon ng Onyx. Sumasang-ayon si Shutina sa kanyang mga tuntunin at kondisyon bago siya itaboy. Pagkatapos ng ilang yap sa labas ng opisina ni Shutina, si Leo, na ngayon ay nagbabalat kayo bilang isang demonyong kawal, ay nakatagpo ng isang kakaibang batang babae na natakot sa sandaling makita niya siya. Nang walang ibang magawa, tama si Leo na gawin ang kanyang unang gawain. Samantala, si Echidna ay nakikita sa isang pulong kasama ang iba pang 3 general, sinusubukang aliwin sila at purihin si Shutina, na wala roon. Pakiramdam niya ay dapat niyang tulungan si Shutina kahit papaano, ngunit binabalaan siya ng kanyang mga tauhan laban dito, sa takot na maaari siyang gumawa ng higit na pinsala kaysa sa kabutihan. Ilang minuto pa ang kanilang pagpupulong hanggang sa matapos sila. Mga 30 minuto pagkatapos umalis ni Leo, natapos niya ang kanyang unang gawain at bumalik sa opisina upang magpahinga bago gawin ang susunod. Sa pag-aakalang handa na siya para sa higit pang trabaho, hinila siya ni Shutina sa listahan ng gagawin para bigyan siya ng isa pang gawain. Gayunpaman, nagpa siya si Leo na magpahinga ng 1 oras at mabawi ang kanyang mana. Pinahihintulutan siya ni Shutina na maglaan ng oras na kailangan niya, habang binabantayan siya ng kanyang magic eye habang nagtatrabaho siya. Pagkaraan ng 30 minuto, naiinip si Shutina at sinabihan siyang bumangon para makapagpatuloy siya sa pagtatrabaho. Kailangan pa ni Leo ng mas maraming oras para magpahinga, kaya kumagat siya sa tila patatas at halos mabigla sa walang lasa ng pagkain. Gumawa siya ng tala na may gagawin tungkol doon mamaya. Pagkatapos ng oras, bumangon si Shutina at sinubukang kaladkarin si Leo para magtrabaho. Mapaglarong gumagamit si Leo ng gravity spell para pabigatin ang sarili. Lumipas ang 1 pang oras at mali ang paghusga ni Shutina kay Leo bilang isang tamad na punk, kaya nagpa siyang saktan siya ng isa sa kanyang mga spell. Nang malapit na niyang ilabas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, nakarinig sila ng katok sa pinto at sinagot ito. Siya si Dianet, ang babaeng tumakas kay Onyx, na kilala bilang Leo. Mabilis na nagpalit si Leo ng disguise at pinakinggan ang sasabihin ng dalaga. Lumalabas na gumawa si Leo ng isang bungkos ng mga talisman mula sa mga kristal na amethyst, na nilagyan niya ng mga detalye tungkol sa mga wavelength na kailangang i-recharge ng mana ng tama. Sumabak si Shutina sa usapan at tinanong si Leo kung bakit hindi niya na-recharge ang reactor mismo.
Hiniling ni Leo sa kanya na hayaang magpaliwanag ang dalaga. Ibinahagi ni Dianet ang kanyang nalalaman tungkol sa talisman at humingi ng pahintulot na ipagpatuloy ang pag-recharge ng mga reactor para kay Leo. Bago sumagot si Shutina, si Leo ang pumalit at ipinaliwanag ang problemang pinagdaanan niya para gumawa ng kristal na ganyan. Matapos ipaliwanag ang kaaya-aya at hindi kanais-nais na mga detalye, tinapos niya ang pagsasabi kay Shutina tungkol sa pakikipag-ugnayan nila ni Dianet kanina. Habang naglilinis siya, ibinigay niya sa kanya ang talisman, ipinakita sa kanya kung paano i-recharge ang reactor, at pinapunta siya upang maghanap ng iba pang mga mangkukulam na maaaring gawin ang parehong. Nang nahanap nila, lahat sila ay nagbabahagi ng talisman at natutong i-charge ito. Sa kalaunan, nalaman nila ito, at iyon ang dahilan kung bakit sila narito ngayon. Bago pabayaan si Dianet, ipinangako ni Leo na gagawa sila ng mas maraming talisman para sa bawat isa sa kanila para mas marami silang makamit sa mas kaunting kapangyarihan. Tinanong ni Dianet si Shutina kung kakayanin nila ang mana recharging mula ngayon. Di nagtagal pagkatapos niyang umalis, bumalik si Leo sa kanyang normal na anyo at iminumungkahi ni Shutina na pagaanan ng kaunti ang kanyang trabaho. Ngayong mayroon na siyang permanenteng solusyon sa isyu ng mana, maaari na siyang tumuon sa mas mahahalagang gawain. Nagtanong si Shutina kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ng mas maaga, at ipinaliwanag ni Leo na alam niyang susugod siya para tingnan sila, na siyang huling bagay na kailangan nila ngayon. Nakahanap pa rin ng paraan si Shutina para sisihin si Leo, na pinagbibintangan siya ng pagpapabaya at nakikisama sa kanya. Binibigyan siya ni Leo ng listahan ng mga pagpapahusay na kailangan niyang gawin para mas streamline ang kanyang trabaho. Tinitingnan ni Shutina ang listahan, ngunit naiinis siya nang magsimulang magkomento si Leo sa kanyang dibdib. Sa kalaunan, tinatanggol niya ang kanyang kabastasan at tinitingnan ang listahan, na idiniin ang tungkol sa pag-delegate ng kanyang trabaho sa iba para sa tulong. Iniwan siya ni Leo upang tingnan ang mapa sa kanyang mesa at nagulat na makita ang isang mapa ng kakaibang dagat doon. Nang matapos niyang basahin, nagpapasalamat siya kay Leo sa tulong na ibinigay niya sa ngayon. Si Leo ay gumaganap na cool, sinasabing tinitingnan lang niya ang kanyang sarili. Nang malapit na siyang umalis, naalala niya ang isang pangako ni Shutina sa kanya kanina at nagpasya siyang kunin ito. Dahil nakumpleto niya ang misyon, hinihiling niya ang halik na ipinangako nito sa kanya kung natapos niya ang gawain, at kahit na naghagis ng ilang higit pang mga kahilingan. Sinasampal siya ni Shutina para makabalik siya sa trabaho. Nang gabing iyon, tinawagan ni Shutina si Leo para talakayin ang susunod na misyon ni Lily sa Legistep. Sa planong ibinahagi niya, malinaw na walang ideya si Lily kung gaano talaga kaseroso ang kanyang trabaho. Para sa ilang konteksto, ang susunod na trabaho ni Lily sa Legistep ay ang maghatid ng mga pagkain at mga supply mula sa nag-iisang kaalyado ng Demon Queen sa Largo Sea, tahanan ng maraming mahiwagang maliliit na isla na may mga flora at fauna na nawala sa kasaysayan. Si Leo ay naatasan ng mga siwa sa misyon ng Legistep ni Lily at tiyaking may hahatid ang mga produkto sa oras. Kadalasan, tumatakbo si Lily kasama ang kanyang mga tauhan habang may dalang mabibigat na pagkain at iba pang supply sa portal. Ginawa ni Leo ang lahat para hindi siya mapagod sa kanyang team, ngunit sa kasamaang palad, si Lily ay kasing bingi ng poste. Hindi nagtagal bago mag-umaga, napag-usapan ni Leo at Shutina ang immature at playful attitude ni Lily sa kanyang bagong trabaho. Pagkatapos ng isang mabilis na aralin sa kasaysayan tungkol sa mga dragon folk ng Largo, ang tanging kasunduan na handang makipagnegosyo sa Demon Queen, natanto ni Leo kung gaano kahalaga na panatilihin ang relasyon ni Largo at ng hukbo ng demonyo. Kung may makagambala sa kanilang supply chain, sila ay nasa malubhang problema. Upang maiwasan iyon, nangako si Leo sa misyon, na nangangakong protektahan ang kanilang susunod na batch ng supply sa lahat ng gastos. Bago umalis, tinanong niya si Shutina kung bakit hindi niya tinawagan si Edward o Murns para sa trabaho. Ipinaliwanag ni Shutina na nais niyang manatili ang dalawang iyon sa palasyo upang ipagpatuloy ang pangangalaga sa lahat, dahil sa malaking kakulangan ng mga security guard. Naunawaan ni Leo ang kanyang pananaw at tinukso siya bago matulog. Fast forward ng ilang araw, at natagpuan ni Leo ang kanyang sarili sa Largo, hinahabol si Lily at isang grupo ng mga hindi karapat-dapat na humahakot ng mga kalakal mula sa merkado patungo sa portal para sa paghahatid. Iyon ang kanilang unang pagtakbo, at pinatakbo na ni Lily ang mga lalaki mula sa nayon patungo sa portal upang maghatid ng mga supply. Nang marating nila ang pasukan ng portal, idineklara ni Lily ang kanyang sarili na nanalo sa kanilang munting paligsahan at tinawag itong isang araw.
Hindi nagtagal, binisita niya si Leo at binigyan siya ng karne at gatas ng ligaw na niyog. Kumagat si Leo ng ilang kagat at inisip ang kasalukuyang kalagayan ng workforce na pinili ni Lily para sa logistics job. Tila, lahat sila ay tamad na walang tunay na motibasyon na magtrabaho. Habang malalim ang iniisip, gumala si Lily para makisalo ng prutas sa kanyang mga tauhan. Isang duwende ang nagtanong sa kanya tungkol sa lalaking kinukulit niya, at halos ibunyag ng immature oath ang tunay na pagkatao ni Leo. Mabuti na lang at naabutan siya ni Leo at napatahimik sa tamang oras. Makalipas ang isang oras, ipinagpatuloy ni Leo ang pangangasiwa sa mga manggagawa, tinitiyak na natapos nila ang kanilang trabaho sa oras para makabalik silang lahat sa palasyo. Sa isang punto, hiniling niya sa isa sa mga tamad na ayusin ang isang platform, ngunit ang tanga ay iginiit na si Lily lamang ang maaaring mag-amo sa kanya. Dahil dito, nakita ni Leo ang pagbagsak ng platform. Pagkatapos ng trabaho, nagpahinga si Leo sa kanyang tent, na nag-aalala kung ano ang magiging tingin ng mga taga-nayon sa kanilang pabayan na pamumuhay. Kanina, kinailangan niyang makiusap sa mga taga-nayon sa ngalan ng hukbo ng demonyo at manalo sa kanila sa pamamagitan ng mga regalo para lamang sila ay makapaglingkod. Noon lang, pumasok si Lily sa kanyang tent at nakitang nagtatampo siya. Nagmadali siyang kumuha ng gamot, sa pag-aakalang masakit ang ulo nito. Samantala, nabahali sina Shutina at Merns ng ilang oras na silang hindi nakakarinig kay Lily. Habang nagsimulang magduda si Mern kay Lily, umaasa si Shutina para sa batang babae, na inaalala ang lahat ng mabubuting bagay na ginawa ng Beast General para sa Demon Queen noong nakaraan. Bumalik sa kanilang campsite, pinag-isipan ni Leo kung paano haharapin ang pagiging immaturity ni Lily. Sa kalaunan, gumawa siya ng plano na magpanggap na may sakit sa susunod na pagpapakita nito sa kanyang tent. Nang dumating ang sandali, nadatnan ni Lily si Leo na nakahiga sa kama, mukhang napakasakit. Agad siyang nahulog sa kawalan ng pag-asa, hindi alam na nagpapanggap siya, at tinanong siya kung ano ang maaari niyang gawin upang tumulong. Sa una, iminungkahi niya na pumunta sa kastilyo, ngunit nakipagkwentuhan si Leo, na sinabing nasira ang portal, iniwan silang nakulong. Pagkatapos ng mahabang pag-iisip ng solusyon, iminungkahi ni Lily na mamitas ng mga halamang gamot sa kagubatan. Nakaramdam ng tuwa si Leo at hinikayat siyang magtungo sa kagubatan. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Lily, nag-set up si Leo ng mga bitag na nangangailangan ng higit sa isang tao upang lansagin. Nangangahulugan ito na kailangan ni Lily na isama ang kanyang mga nasasakupan upang basagin ang anumang mga bitag na kanyang nakatagpo sa kagubatan. Sinadya ni Leo na turuan siya ng leksyon tungkol sa pagtutulungan ng magkakasama, umaasang mauunawaan niya ang konsepto ng responsibilidad. Bago siya umalis, tinanong ni Lily si Leo kung aling direksyon ang tatahakin, at sinabi niya sa kanya na magtungo sa kanlurang bahagi ng kagubatan upang hanapin ang mga bitag. Matapos pag-usapan ang mga bagay-bagay, umalis si Lily at bumalik si Leo sa kanyang normal na sarili. Bago siya makalayo, sinundan siya ni Leo ng kanyang magic eye para bantayan siya. Matapos panoorin ang kanyang pagtakbo ng ilang metro, sa wakas ay nagbago si Lily bilang isang banal na lobo, si Fenrir. Si Fenrir ang banal na Diyos at tagapagtanggol ng kontinente ng tahanan ni Lily. Nagpapasalamat at optimistiko si Leo sa mga pagsubok na mayroon siya para sa kanya. Nang maabot niya ang kanyang unang pagsubok, si Lily, na ngayon ay nasa anyo ng banal na hayop, ay huminto at tumitig sa malaking batong nakaharang sa kanyang dinadaanan. Upang makapasa sa pagsusulit na ito, kailangan niyang makahanap ng isang subordinate na maaaring alisin ang spell na inilagay ni Leo upang palakasin ang malaking bato, dahil hindi siya isang mangkukulam. Pinapanood ni Leo ang kanyang pakikibaka sa kawalan ng pag-asa hanggang sa maisip niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Sa mga susunod na minuto, ginamit ni Lily ang lakas ng banal na lobo para sirain ang malaking bato na parang wala lang, na ikinalungkot ni Leo. Gayunpaman, hindi siya nawawalan ng pag-asa, habang si Lily ay malapit nang humarap sa kanyang pangalawang pagsubok, na isang putik na pader. Kung protektahan niya ang sarili mula sa slime wall, kailangan niyang i-target ang isang partikular na slime at talunin ito nang hindi nag-aaksaya ng anumang oras. Kinilala ni Lily ang putik at agad itong inilabas. Sa puntong ito, naiinis lang si Leo sa kanyang lakas. Habang papalapit si Lily sa kanyang ikatlong pagsubok, lumilitaw sa kanya si Leo bilang isang simpleng manlalakbay na puso ng Diyos, at pinayuhan siya na humingi ng tulong bago subukang tumawid sa ganoon kalaki at mapanganib na puwang. Matapos siyang marinig, sinubukan ni Lily na tumalon ngunit huminto ito, nabigla sa takot.
Pagkatapos ay inilabas ng manlalakbay na si Leo ang kanyang banjo at kumanta ng isang kanta, na nagmumungkahi na humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Naiintindihan ni Lily at tumakbo pabalik sa kampo para humingi ng tulong. Di nagtagal, bumalik siya, lumangoy sa kabilang panig ng ilog at umakyat pabalik upang ligtas na maalis ang pagtalon. Mula sa puntong iyon, siya mismo ang humaharap sa bawat hadlang, na nagiging sanhi ng pagkawala ng tiwala ni Leo sa kanyang diskarte. Sa kalaunan, umuwi siya at nakatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, nagising si Leo upang makahanap ng isang mangkok malapit sa kanyang mesa. Ilang sandali pa, dumating si Lily para tingnan siya. Pagkatapos kumpirmahin na okay siya, ibinahagi niya ang kanyang bagong plano na makipagtulungan sa kanyang team para matagumpay na makumplito ang supply. Humanga si Leo sa kanyang biglaang pagbabago sa ugali, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na siya ay naging hangal sa lahat ng panahon. Ang kailangan lang niyang gawin ay gabayan siya sa tamang direksyon sa halip na lampasan siya ng mga pagsubok at hamon. Sa kalaunan, kinikilala niya ang kanyang pagkakamali at hinayaan si Lily na gawin ang kanyang trabaho ng buo. Pagbalik niya sa palasyo, nagulat siya kay Shutina at hindi nagtagal ay nalaman niyang gusto siyang makita ng Reyna ng personal. Natigilan si Leo, nagsimulang isipin na maaaring nalaman ng Reyna ang kanyang disguise. Nang gabing iyon, binangungot si Leo tungkol sa dati niyang buhay at sa mga tao rito. Matapos ang brutal na pagpapalabas ng isang grupo ng mga demonyo sa harap mismo ng lahat, si Leo ay sinalubong ng takot at paghamak sa halip na paghanga at papuri. Ganun pa man, walang pakialam si Leo kung ano ang tingin ng mga ito sa kanya. Patuloy lang siya sa pagpatay hanggang sa bigla na lang siyang bumalik sa realidad at napagtanto na panaginip lang ang lahat. Bago bumalik sa pagtulog, iniisip niya kung paano makakaapekto ang gayong bangungot sa kanyang araw. Umupo siya at nagtataka kung bakit bigla siyang gustong makita ng Reyna. Mas maaga sa araw na iyon, nalaman ni Leo mula kay Shutina na iniulat niya ang lahat ng magagandang bagay na nagawa niya para sa kanila sa ngayon. Kaya baka gusto na lang siyang pasalamatan ng Reyna sa tulong niya. Alinmang paraan, kailangan niyang mag-ingat sa kanya dahil medyo malakas at matalino ang Reyna ng demonyo. Gayunpaman, iginagalang ni Leo ang paanyaya ng Reyna at nagmamadaling makita siya. Pagdating niya sa kanyang silid, natural na kumilos si Leo at pumasok sa silid ng Reyna. Sa kanyang pagtataka, mukhang hindi agad nahuli ng Reyna ang kanyang panlilinlang. Nakahinga siya ng maluwag at nagpatuloy sa pangalawang problema. Nasiyahan sa isang piging na kasama lamang siya at wala ng iba, ibinaba ni Echidna ang kanyang bantay saglit at sinisikap niya ang kanyang makakaya upang maaliw ang kanyang panauhing pandangal. Pagkatapos kumain at uminom ng halos kalahating oras, pinananatili ni Onyx aka Leo ang kanyang helmet at nakikipaglaro sa abot ng kanyang makakaya. Ang alam niya ay kailangan niyang makaalis doon ng mabilis para maiwasang matuklasan ng Reyna. Sa isang pagkakataon, dumating ang sakuna ng inutusan ng Reyna si Leo na tanggalin ang kanyang helmet para makita niya ang taong tumulong sa kanyang kaharian. Sinubukan ni Leo ang iba't ibang mga trick upang mapanatili ang kanyang helmet, ngunit huli na ang lahat. Bumangon ang Reyna at tinanggal ang helmet sa kanyang ulo, ipinakita ang hindi kaakit-akit na mukha ni Leo. Nakaupo lang si Leo na pawis dahil wala na siyang oras na magbago pa ng itsura. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang Reyna ay masyadong lasing upang matandaan kung ano ang hitsura niya, at mabilis na kinuha ni Leo ang kanyang estado. Nagpasalamat siya sa kanyang mga maswerteng bituin at nagsimulang mag-brainstorming ng magandang paraan para makatakas ng hindi nahuhuli ng Reyna. Sa huli, nagpasya siyang lasingin pa siya, umaasang hihimatayin siya at makalayo siya. Sa kasamaang palad, ang bawat inumin na ibinibigay nito sa kanya ay nagpapalakas lamang kay Echidna. Matapos siyang uminom ng walang anuman kundi alak sa loob ng halos 15 minutong diretso, huminto si Leo at nagmungkahi na itigil ang piging upang makabalik sila sa iba pang mga aktibidad. Bago niya malaman ito, ibinaba ni Echidna ang natitirang alak at inanyayahan si Leo na sumama sa kanya. Samantala, nag-aalala si Shutina sa pagkikita ni Leo sa Reyna. Nag-iisip siya ng napakalakas kaya narinig ni Lily ang kanyang panloob na pag-iisip nang pumasok siya upang isumite ang kanyang ulat. Buti na lang at oblivious si Lily, kaya hindi niya naabutan ang mga pinagdadaldalan ni Shutina. Matapos mabigo ang kanyang unang pagtatangka upang makaalis sa sitwasyon, lumipat si Leo sa Plan B. Binibili niya ang kanyang sarili ng ilang oras sa pamamagitan ng pagpupuri sa mga sausage sa mesa. Nagpasalamat si Echidna sa kanya sa pagpuna kung gaano sila nagsisikap na maglagay ng pagkain sa mesa,
at sinabing lahat ito ay salamat kay Lily sa pagpapadali ng logistic para sa palasyo. Pinasalamatan din niya ang mga daga na nagluluto para sa palasyo sa paggawa ng mga ganitong masasarap na pagkain, ngunit itinuro ni Leo na siya ang nagluto ng masarap na ulam na iyon habang ang mga daga ay gumagawa lamang ng basura para sa kanilang makakain. Moving on, pinupuri siya ng Reyna para sa kanyang husay sa pagluluto at nagtanong kung bakit palagi niyang isinusuot ang kanyang helmet. Saglit na nanginginig si Leo at mabilis na nag-isip ng nakakumbansi na kasinungalingan para lukohin si Echidna. Sinabi niya sa kanya na siya ay isinumpa ng isang Diyos na nagngangalang Tiana, na isuot ang helmet sa buong buhay niya, nakakakuha lamang ng mga tiyak na limitasyon sa oras upang alisin ito. Upang i-back up ang kanyang kwento, siya ang gumaganap na biktima at ipinadama kay Echidna na espesyal siya sa pagiging siya ang handa niyang alisin ito. Tumawa si Echidna at sa wakas ay nag-aalok ng isang toast sa kanilang walang hanggang pagkakaibigan at kung ano pa. Susunod, ipinakita si Shutina na may nakakabaliw na pagtatalo kay Lily tungkol kay Leo, nang biglang kumatok si Dionette sa pinto at humihiling na papasukin siya upang direktang maghatid ng mga kagyat na balita kay Shutina. Pagkalipas ng ilang oras, sa wakas ay huminahon na si Echidna para pasalamatan si Onyx, aka Leo, para sa lahat ng tulong na ibinigay niya sa kanila sa ngayon. Pinahahalagahan ni Leo ang kanyang mabubuting salita, at pagkatapos ay tinanong siya kung ano ang maiisip niya kung nagpa siya ang bayaning si Leo na sumali sa kanyang hukbo ng demonyo. Nainitan si Echidna at sinumpa si Leo, tinawag siyang isang bastos na bastard na walang pakialam sa anumang buhay na bagay. Nagbabala siya na kung sasali man siya sa hukbo ng demonyo sa akin, mas gugustuhin niyang dukutin ang kanyang mga mata at balatan siyang buhay. Nananatiling kalmado si Leo habang nakikinig sa kanya na isiniwalat ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagdeklara ng digmaan sa mga tao. Tila, hinahangad niya ang Philosopher's Stone, isang kayamanan na matatagpuan sa banal na lungsod ng Ranay, na sinasabing may kapangyarihang gawing matabang lupa ang mga kaparangan para sa napapanatiling pagsasaka. Ito rin daw ay nagbibigay ng immortalidad at nakapagpapagaling ng lahat ng sakit. Si Leo, na gumamit ng isa noon, ay alam na ang lahat ng mga alingaw-ngaw na iyon ay mga kasinungalingan lamang, na ikinakalat ng mga taga-bantay ng bato upang isipin ng mga tao na ito ay nagkakahalaga. Pagkatapos ng pagbabalik tanaw na ito, bumalik si Echidna sa kanyang katinoan at binibigkas ang kanyang mga huling salita sa unang pagkakataon mula noong siya ay sumabog. Sa kalaunan, tinanong siya ni Leo kung bakit hindi na lang niya ito niloko o ninakaw sa mga tao. Inamin ni Echidna na noong una ay naisip niyang digmaan ang tanging wikang naiintindihan ng mga tao. Kung sinubukan niyang makipagtulungan sa kanila, hindi masasabi kung ano ang maaaring mangyari. Tumawa si Leo, alam kung gaano katanga ang kanyang mga species, at sinabi kay Echidna ang isang kwentong pambata tungkol sa mga demonyo at mga tao na nagtutulungan para sa iisang layunin. At tinanong siya ni Leo kung bakit niya hinahangad ang Philosopher's Stone. Kung ito ay para sa immortalidad o kayamanan, nawalan siya ng motibasyon at umalis sa kanyang mundo matagal na ang nakalipas. Upang sagutin siya, dinala siya ni Echidna sa labas upang magbabad sa magandang paglubog ng araw at nakamamanghang tanawin. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya kung gaano tiwangwang at walang kwenta ang mundo ng demonyo, sinabing pagod na siya sa kaguluhan at pakikipaglaban sa maliit na mapagkukunan na natitira upang mapabuti ang kanyang mundo. Nanawagan siya sa apat na general na sundan siya sa kaharian ng tao upang gumawa ng mga bagay na gumana. Matagal na niyang sinusubukang gawin ito bago dumating si Leo at ginulo ang mga bagay-bagay. Tinanong siya ni Leo kung hahanapin sana niya ang bato kung ito ay malayang ibinigay ng mga tao, at sumagot si Echidna ng oo. Gayunpaman, hindi niya inakala na kusang ibibigay ito ng mga tao sa kanya, kaya naman sinimulan niya ang digmaan. Para sa mga sumusuporta sa kanyang layunin, ipinangako ni Echidna na bibigyan sila ng santuwaryo sa kanyang mundo sa sandaling makamit niya ang kanyang mga layunin. Kung tungkol sa mga tao, nagpapanggap siyang walang pakialam sa kanila noon. Ipinaalala ni Leo sa kanya ang kanyang paghamak sa hindi kinakailangang pagpatay, dahil nilinaw niya noong digmaan na hindi niya gusto ang anumang hindi kinakailangang pagkamatay. Ipinaliwanag ni Echidna na hindi niya lubos na matanggap ang pagiging kontrabida, dahil masyado siyang walang muwang para mapuot sa mga tao, kahit na sinipa ni Leo ang kanyang puwetan. Ipinaalam ni Echidna kay Onyx na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa kanya, dahil naiintindihan niyang sinusubukan lang nitong protektahan ang sangkatauhan. Mula roon, sinimulan siyang makita ni Leo bilang isang taong nagmamalasakit, na labis na nag-aalala tungkol sa kapakanan ng kanyang mga tao at nagsisisi na nakaharang sa kanya.
Matapos ibuhos ang kanyang puso, tinanong ni Echidna si Leo kung bakit siya sumali sa kanilang hukbo sa unang lugar. Gusto niyang malaman ang motibasyon nito at gagawin ang lahat para marinig ito. Sinubukan ni Leo na magsinungaling, ngunit nagpupumilit na gawin ito. Sa huli, siya ay nagpasya na maging malinis at humingi ng paumanhin para sa panlilinlang sa kanya sa lahat ng panahon. Nang siya ay magsasalita, si Shutina at Lily ay sumugod sa bakonahe upang ipakita sa Reyna ang dalawang liham mula kay Murns at Edvard, kasama si Murns na nagsasabing siya ay naglalakbay at nangako si Edvard na kitilin ang kanyang buhay dahil sa pagkabigo sa tamang pagsasanay sa kanyang mga tropa. Isang araw pagkatapos makuha ang liham na iyon, umalis si Leo sa palasyo para hanapin si Murns at nakita siyang nagpapahinga sa tabi ng lawa. Lumapit siya sa lalaki at sinabi sa kanya na ilabas ang lahat ng kanyang nararamdamang takot, nangako na bibigyan siya ng isang ligtas na puwang upang ipahayag ang kanyang sarili. Sa una, sinabi ni Murns na nag-aalala siya tungkol sa kanyang edad at napagkamalan iyon ni Leo. Sa kalaunan, pagkatapos makinig sa pag-uusap ni Leo tungkol sa pagtatapon ng isang malaking kaarawan, sinabihan siya ni Murns na tumahimik at itigil ang pag-arte tulad ng kanyang nakatatandang kapatid. Nang marinig ito, nagalit si Leo at nawalan ng gana. Tila nang makakuha sila ng balita, nataranta si Leo at ang kanyang mga kaibigan sa kakaibang kinikilos ni Murns at Edvard. Pagkatapos ng ilang mga komento, sa huli ay naiisip nila ang mga bagay-bagay at nagpasya sa kanilang susunod na hakbang. Habang nakikitungo si Leo kay Murns, titingnan ni Echidna at ng iba pa si Edvard upang matiyak na ayos lang siya. Dahil doon, lumabas si Leo ng kastilyo, iniwan si Edvard, na nasa loob pa rin, sa Reyna at sa mga babae. Matapos maghanap sa kagubatan buong araw, sa wakas ay natunton ni Leo si Murns. Sa kanilang unang pagkikita, inatake siya ni Murns, sa pag-aakalang siya ay isang kaaway. Noong mga oras na iyon, si Leo ay nakabalat kayo bilang si Onyx, kaya't kinailangan niyang iwan ang disguise at ihayag ang kanyang sarili bilang ang tunay na Leo bago siya hinayaan ni Murns. Ngayong nahuli na sila, binanggit ni Leo ang tungkol sa liham, na ipinapaliwanag na ang pagsusulat ng hindi malinaw na mga bagay ay hindi cool. Pinagalitan niya si Murns, sinabihan siyang ibuhos ang lahat ng katarantaduhan na nasa isip niya para maayos nila ito. Habang ginagawa niya ito, mahiwagang itinalin niya si Murns gamit ang isang hindi nakikitang kadena para hindi siya basta-basta makaalis. Matapos pagagalitan ang bata, gumamit si Leo ng reverse psychology para paalisin siya sa kanyang trabaho. Nang tapos na siya, binigyan ni Leo ng pagkakataon si Murns na ilabas ang kanyang mga pagkabigo. Nagbibigay si Murns ng isang salita na tugon at nakaupo lang doon ng halos kalahating oras bago tuluyang ihayag ang issue. Lumalabas na kailangang makapanayam ni Murns ang mga ahente at especially iya sa loob ng ilang araw, na lahat ay mahusay na nagsasalita. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay napakahirap magsalita at hindi makapagsalita ng maayos. Nagtanong si Leo ng ilang tanong tungkol sa dating tungkulin ni Murns bilang guildmaster, ngunit sinabi ni Murns na dati siyang may mga taong nagsalita para sa kanya. Ngayong halos nakipag-usap na si Leo sa karamihan sa kanila, gusto ni Murns na turuan siya ni Leo ng mga kasanayan sa komunikasyon sa susunod na 3 araw. Nang marinig iyon, bumulong si Leo ng ilan pang random na salita tungkol sa mga kasanayan sa komunikasyon at tinanong si Murns kung nagtanong na ba siya sa sino man tungkol dito dati. Sinabi ni Murns na ayaw niyang abalahin ang sino man dahil abala silang lahat sa pagtatrabaho. Matapos subukang iwasan ni Leo ang responsibilidad, sinubukan ni Murns na tumakas. Sa kalaunan, tinanggap ni Leo ang hamon at bumalik sa palasyo upang ibigay ang kanyang ulat. Matapos ipaliwanag ang lahat sa Reyna, nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol kay Edvard. Sinabi ni Echidna kay Onyx na pinahahalagahan niya ang mga opinyon ng kanyang mga general, kabilang si Murns. Sa kasamaang palad, si Murns ay maaaring maging medyo mapait at mapuot. Mapuot sa mga tao, nakikita rin iyon ni Leo, ngunit hindi ngayon ang oras para pag-usapan iyon. Tungkol kay Edvard, sinabi ng Reyna at Shutina na natagpuan nila siya sa mga lugar ng pagsasanay na desperadong sinusubukang saktan ang kanyang sarili gamit ang mga regular na espada. Sa kabutihang palad, ang kanyang balat ay masyadong matigas para sa mga blades, kaya kinuha nila siya mula sa mga lugar ng pagsasanay at inilagay siya sa bahay ng kanyang anak na babae sa ngayon. Kapag kumalma na siya, kakausapin siya ng mga ito at aalamin kung bakit siya nag-iinarte kanina. Matapos marinig ang lahat, nangako si Leo na tutulungan sila kay Edvard kapag natapos na niya ang pagsasanay kay Murns. Nagpapasalamat ang Demon Queen sa kanyang tulong at lumipat sa iba pang mga bagay.
Sa susunod na eksena, sina Merns at Leo ay parehong nag-sign up bilang mga waiter sa Rat Dining Hall upang matutunan ni Merns ang mga pangunahing kaalaman sa komunikasyon. Para magkaila ng maayos, si Leo ay nagsuot kay Merns na parang babae para hindi makilala. Ang unang ilang minuto ng serbisyo ay normal, hanggang sa hilahin ni Merns si Leo sa tabi at tanungin kung bakit sila nakasuot ng ganyan. Binibigyan siya ni Leo ng maraming magagandang dahilan para sa kanilang presensya at kanilang mga damit. Bago pa siya makapagsalita ng sobra, tinawag sila ng punong chef para kumuha ng mas maraming order. Naunang dumating si Merns sa kusina, nakasimangot sa buong paraan. Sinabihan siya ng babaeng kusina na ngumiti, at ngumiti si Merns na parang asasin. Sa sandaling iyon, nagpakita si Leo na nakangiti at sinabihan si Merns na magpahinga. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Merns na ang tamang komunikasyon ay hindi kailanman naging malakas na suit niya, kaya dapat na masanay na lang si Leo. Upang turuan ang Dort ng isang aralin sa buhay, ibinahagi ni Leo na hindi siya palaging ganito. Siya ay mas masahol pa kaysa kay Merns bilang isang bata na pinipilit ang kanyang sarili na makipag-usap sa mga tao at madalas na pinapahiya ang kanyang sarili. Sa una, inaakala ni Merns na nagsisinungaling siya, ngunit ang isang pagbulyaw mula kay Leo ay nakakatulong sa kanya na mas maunawaan. Pagkatapos ng kanilang munting kwentuhan, bumalik si Leo at Merns na iyon sa dining hall upang ipagpatuloy ang paghahatid. Bago dumalo sa susunod na mesa, pinayuhan ni Leo si Merns na makinig sa mga customer at tingnan ang mga bagay mula sa kanilang pananaw. Makakatulong ito sa kanya na makinig ng mas mahusay at makipag-usap ng mas epektibo. Pagkatapos ay nagpapaliwanag siya ng ilang mga sitwasyon upang mas maunawaan ni Merns ang mga bagay-bagay. Matapos marinig ang lahat ng ito, hiniling ni Merns kay Leo na turuan siya ng isang lihim na pamamaraan para sa pakikipag-usap. Pero sinabihan siya ni Leo na tumahimik na lang at makinig sa susunod. Sinipa ni Merns ang kanyang binti at tinanong kung paano ito makakatulong. Ipinaliwanag ni Leo na sa halip na gusto niyang matapos ang pag-uusap, dapat niyang pakinggan ang mga customer upang malaman kung paano sila haharapin sa hinaharap. Kapag nasanay na ang mga tao sa kanya, tiyak na magsisimula silang magtipon sa paligid niya. Humihingi ng paumanhin si Leo sa pagiging hatak at nangako na gagana ang bagong diskarte na ito. Sa oras na iyon, ang ilang mga hindi nasisiyahang mersenaryo ay tumawag ng isang waiter upang mag-order. Nakilala sila ni Leo bilang ang mga lalaking dapat sanayin ni Edward, ngunit ngayong awol na siya, ang mga taong iyon ay nagdudulot ng gulo. Samantala, ang mga lobo ay patuloy na sinusubukang abalahin si Merns, sa pag-aakalang siya ay isang batang babae. Ginagawa ni Merns ang kanyang makakaya upang pagsilbihan sila, ngunit naging agresibo ang mga lobo at sinimulan pa nilang himasmasan ang kanyang likuran. Nakatayo lang si Leo, naghihintay ng mangyayari. Kapag sapat na siya sa panliligalig, lumaban si Merns at ibinaba silang lahat sa mesa. Matapos makita ang kanyang bilis at husay, nagsimulang maghinala ang ilang goblins sa buong silid na ang waitress ay talagang si Merns. Sa huli, humingi ng paumanhin ang mga lobo sa kanilang katangahan at bumalik sa kanilang pinanggalingan. Sa kanilang pagbabalik sa kanilang mga silid, pinuri ni Leo si Merns sa paggawa ng mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Ngayong natutunan na ni Merns ang mga pangunahing kaalaman, oras na para magpatuloy sa isang bagay na mas advanced. Pinapalitan niya ng damit si Merns para magkita sila sa kanyang silid para pag-usapan ang susunod nilang gagawin, na ang pagsasanay sa kanyang mga kasanayan sa mga tao sa isang mock interview. Sa sandaling nakaupo, sinabi ni Leo kay Merns na tanungin siya ng anumang tanong na itatanong niya sa mga kliyente sa isang tunay na panayam. Sa una, tumahimik si Merns, kaya nag-aalala si Leo na baka magtanong siya ng mga kakaibang tanong tulad ng kanyang mga kahinaan. Gayunpaman, nang magsalita si Merns, hiniling niya kay Leo na sabihin sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa Demon Army. Ang lahat ng pag-uusap na iyon tungkol sa pagdudulot ng kapahamakan sa sangkatauhan ay walang kapararakan, at alam ito ni Merns. Hinihiling niya kay Leo na maging ganap na tapat at ibahagi ang lahat mula simula hanggang matapos. Sinimulan ni Leo ang kanyang tugon na may kaunting daldal, ngunit mabilis na pinutol ni Merns ang pagbabahagi ng isa o dalawang bagay tungkol sa sitwasyon. Itinuro niya na inilagay ni Leo ang kanyang sarili sa kanyang posisyon para lang mapagtanto ang isang bagay. Si Leo ay sapat na malakas upang ibagsak ang mga tao sa kanyang sarili, kaya bakit nararamdaman niya ang pangangailangan na sumali sa hukbo ng demon? Matapos marinig ito, sinubukang iwasan ni Leo ang tanong na kakatanong lang ni Merns. Mabilis na nahuli ito ni Merns at sinabihan siyang itumba ito at sagutin na lang.
Pinag-isipan niya ito at napagtanto na walang puso si Leo na patayin sila kung hahayaan niya silang mabuhay ng ganito katagal. Kung titingnan ang nakaraan ni Merns, ang kanyang pagkamuhi sa sangkatauhan ay tila makatwiran dahil lumaki siya na napapalibutan ng mga total jerks. Pinarangalan siya ni Leo sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kanyang pinagmulang kwento. Ipinanganak na kalahating tao, kalahating demonyo, si Merns ay palaging kinatatakutan ng mga tao sa paligid niya. Para mawala siya, ipinagbili siya ng kanyang mga magulang sa mga mangangalakal ng alipin na nagsanay sa kanya na maging isang asasin. Pagkatapos ng pagsasanay, ipinadala nila si Merns sa kanyang una at pinaka-nakamamatay na misyon, na umaasang mamamatay siya. Nakapagtataka, pinatay ni Merns ang bawat target na ipinadala sa kanya. Ang matinding pagkamuhi niya sa sangkatauhan ang dahilan kung bakit siya sumali sa hukbo ng Demon Queen. Sa panahon ng digmaan, nagtrabaho siya laban sa mga tao mula sa loob, tinulungan ng Demon Queen na kunin ang kanilang unang teritoryo. Matapos ang kanilang unang pananakop, inaasahan ni Merns na lipulin ng Demon Queen at ng kanyang mga general ang mga taong bayan. Sa halip, hindi lamang muling itinayo ni Echidna ang bayan, nahuli rin ang mga tiwaling alkalde at namahagi ng mga pagkaing isda sa mga tao. Hindi ito bahagi ng kasunduan niya sa reyna, kaya nag-alala siya na nasayang ang oras niya. Minsan, binisita niya ang reyna sa kanyang pribadong silid at sumama sa kanyang hukbo sa ilalim ng maling pagkukunwari. Kinabukasan, nalaman niya ang tungkol sa isang party na ginagawa ng bayan para sa kanila noong gabi bago sila tumungo sa kabisera, at hindi niya ito nagustuhan. Nang dumating ang oras, pinanood niya ang reyna na kumikilos ng formal at maayos, na tinatrato ang mga tao bilang mahalaga. Matapos makakita ng sapat, nadismaya siya at nagreklamo kina Shutina at Edvard. Tinulungan siya ni Shutina na maunawaan na ginagamit ng reyna ang mga sandaling ito para makipag-usap sa kanyang mga tagasunod, at makita kung paano nila tinitingnan ang buhay sa ilalim ng kanyang awtoridad. Pinagmasdan ng matagal ni Merns ang reyna nang magpakita si Edvard upang ibahagi ang sarili niyang kwento. Ayon kay Edvard, kinasusuklaman niya ang mga tao, ngunit natanto pagkatapos magtrabaho kasama ang reyna ng ilang sandali, na hindi lahat ng mga ito ay karapat-dapat na sunugin. Noong gabing iyon, tinanong ni Shutina si Merns kung bakit siya sumali sa hukbo ng demonyo. Nakaramdam siya ng hiya dahil hindi niya maamin na sumama siya para lang patayin ang sangkatauhan. Kaya sa halip ay sinabi niyang wala siyang dahilan at nandoon lang para magsaya. Gayunpaman, tinanggap siya ng reyna bilang isa sa kanya, umaasa na patuloy niyang tutulungan siya. Matapos makarinig ng sapat, natulog si Merns, nagbabalak na ilabas si Echidna balang araw at pamunuan ang hukbo ng demonyo para lipulin ang lahat ng tao. Hindi nagtagal, naging isa siya sa 4 na general at tumulong sa reyna sa matagumpay na kampanya hanggang sa may dumating at winasak ang lahat. Sa puntong ito, alam ni Leo na nagsasalita si Merns tungkol sa kanya. Pagkatapos ay ibinalik siya ni Merns sa sandaling natalo siya ni Leo, nang humiling si Merns na patayin. Hindi makapatay ng walang armas na kalaban, iminungkahi ni Leo si Merns na galugarin at hanapin ang kabutihan sa mundo. Kapag nagawa niya iyon, maaari siyang bumalik upang labanan siya. Kung gusto pa ni Merns na patayin ang lahat ng tao, personal siyang ilalabas ni Leo. Matapos sabihin ang lahat ng makapangyarihang salita noon, hindi maintindihan ni Merns kung bakit biglang lalabanin ni Leo ang mismong mga species na pilit niyang protektahan. Ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan sa lahat. Habang nakikinig sa rant at iyak ng binatilyo, biglang napagtanto ni Leo kung gaano talaga kanormal ang 4 na general. Taliwas sa naisip niya, mas makatao na ang nakikita niya ngayon. Si Merns, na sa tingin niya ay isa lamang walang kwentang loner, ngayon ay tila isang malambot, mapagmalasakit na lalaki na nagiging emosyonal tungkol sa mga bagay ng puso. Nahuli siya ni Leo na umiiyak at sinabihan siyang tigilan na niya ang pagpapahiya sa sarili niya para hindi siya makonsensya. Hinihikayat ni Merns si Leo na ilabas ang lahat para matapos niya ang kanyang huling pagtatasa. Nang marinig ito, sinimulan ni Leo ang kanyang kwento. Nagsisimula siya sa pagpapaliwanag kung ano ang buhay noong siya ay ipinanganak. At sa paghusga sa kanyang hitsura, mukhang mas matanda si Leo kaysa sa kanyang hitsura. Ipinanganak pala si Leo sa panahon na karaniwan pa ang mga satellite, cellphone at computer. Binanggit niya na ang Tokyo, ang pinakamataong lungsod sa mundo, ay dating kung saan ang kapital ng tao ngayon. At habang tense ang mga bagay noon, naroon pa rin ang pakiramdam ng kapayapaan at kasaganaan sa mga kontinente at bansa. Gayunpaman, isang araw, nagbago ang lahat nang bumukas ang isang butas sa lupa sa Tokyo at nagsimulang bumuhos ang mga demonyo. Noong una,
ang mga demonyo ay naghahanap lamang ng init at tirahan. Ngunit mabilis silang naging marahas at inatake ang mga tao. Di nagtagal, ang mga tao ay lumaban at nagdeklara ng digmaan sa mga demonyo. Nakalulungkot, kinailangan ng napakaraming tao para mapabagsak ang isang demonyo. Matapos subukan at mabigo sa loob ng ilang taon, nagkaisa ang mga pinuno ng mundo upang lumikha ng isang eksperimentong pamamaraan na tinatawag na serye ng Demon Heart. Kasama dito ang pagsasanib ng mga bahagi ng demonyo sa tisyo ng tao upang bumuo ng isang chimera na sapat na malakas upang talunin ang daan-daang mga demonyo sa isang pagkakataon. Nang matapos ang eksperimento, nilikha ng mga siyentipiko si Leo at 11 iba pang Demon Heart na mandirigma. Sa paglipas ng panahon, si Leo lang ang nakaligtas. Pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban, sa loob ng halos 2,000 taon, nagkaroon ng isang misyon si Leo, upang protektahan ang sangkatauhan sa tuwing may bagong banta. Sa paglipas ng panahon, siya ay halos nakatakas sa kamatayan. Pagkatapos ng mahabang buhay, sinimulan ni Leo na tanungin ang moral na implikasyon ng kanyang misyon. Napapagod na siyang protektahan ang mga makasariling individual na hindi kailanman nakakita sa kanya bilang isang mabuting tao, ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang tungkulin. Sa puntong ito ng kwento, labis na nabigla si Merns na hindi niya maisip kung gaano karaming kaalaman ang taong nasa harap niya. Tinanong niya si Leo kung ano ang naramdaman niya nang tuluyan siyang ma-sideline sa pagiging tagapagtanggol ng sangkatauhan. Sumagot si Leo na nakaramdam siya ng saya nang sa wakas ay makarinig ng ganoon. Ngayong siya ay ipinatapon na anak, maaari na siyang mamuhay ayon sa nararapat, nang walang obligasyon na protektahan ang sinuman. Bago makapagsalita si Merns, dinala ni Leo ang ama ni Echidna, si Demon King Cycrus, at nagbahagi ng kaunti tungkol sa matanda. Sinabihan siya ni Merns na huminto sandali at pag-isipan ang sinasabi niya. Tumahimik si Leo, nagtataka kung bakit ang tagal niyang gumagala sa talunan na ito. Napagdesisyonan niya na dapat dahil gusto niyang marinig ang kanyang kwento. Sa sandaling iyon, ipinaalala sa kanya ni Merns kung gaano katanda si Haring Cycrus, na itinuturo na walang paraan na maaaring makilala siya ni Leo. Tumawa si Leo at sinabi kay Merns na hindi bababa sa mahigit 1,000 taong gulang na siya ngayon. Matapos makilala ang hindi mabilang na mga tao sa paglipas ng mga taon, naniniwala si Leo na ang reyna ng demonyo at ang kanyang mga kasalukuyang general ay pawang mabubuting tao. Sa pamamagitan nito, ipinangako niya na tutulungan silang lahat na makuha ang Philosopher's Stone at ite-reform ang mundo ng demonyo. Ibinagsak ni Merns ang kanyang mukha sa sopa, nakaramdam ng labis na impormasyon. Tinanong niya si Leo kung bakit marami siyang ibinahagi tungkol sa kanyang sarili, at sumagot si Leo na ito ay dahil talagang gusto niyang ibahagi. Mula noon, nakipag-ugnayan si Leo kay Merns at pinuri siya sa pagiging tunay at maalalahanin na tao. Tumahimik si Merns at pagkatapos ay nakatulog doon sa sofa. Sinubukan siyang gisingin ni Leo, ngunit huli na ang lahat. Nilalamig ang lalaki. Sa huli, iniwan siya ni Leo doon at umaasa na magiging maganda ang araw niya pagdating ng umaga. Samantala, si Echidna ay nasa kanyang silid na nakatingin sa kakaibang guhit ng isang lalaki sa isang libro, iniisip kung maaari ba itong magnilay na may ngiti sa kanyang mukha. Pagkalipas ng ilang araw, isang grupo ng mga demonyong minero na nagtatrabaho sa quarry ng Reyna ang napadpad sa isang bagay na mukhang diretso sa isang horror movie. Nakahanap sila ng malaking mecha robot, tulad ng mga ginamit ng Power Rangers noong bata pa tayo, at natatakot sila. Bago ito marinig ni Leo, ginugol niya ang kanyang hapon kasama si Julieta, anak ni Edvard, na isang mandirigma tulad ng kanyang ama. Nag-uusap sila tungkol sa ilang bagay bago lumipat sa pangunahing dahilan kung bakit determinado si Edvard na huminto. Ito ay lumabas na si Edvard ay huminto dahil ang kanyang mga sundalo ay nahaharap sa isang mapanganib na chimera sa unang pagkakataon at natalo. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa hindi sapat na pagsasanay sa kanila at pagsunod sa mga tradisyon ng kanyang tribo. Sa palagay niya ay mas mabuti ang pagkitol sa kanyang buhay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Matapos marinig ang lahat ng kalokohang ibinubulalas ni Edvard, naiirita si Leo sa pagiging bata ni Edvard. Idinagdag ni Julieta na ang mga sundalong kinuha ni Edvard upang labanan ang chimera ay mga regular na foot soldiers lamang. Kaya't nang dalhin sila ni Edvard upang harapin ang mapanganib na chimera, nadismaya siya dahil hindi niya akalaing nagsikap sila ng husto. Gayunpaman, alam ni Leo na karamihan sa malalakas na tao ay may panlabas na tulong upang makarating doon, sa halip na isipin lamang na hindi sinusubukan ng kanyang mga tauhan.
Dapat ay naisip ni Edward kung ano ang nakatulong sa kanya na maging malakas at itinuro sa kanyang mga tauhan ang parehong bagay. Nakalulungkot, si Edward ay isang masipag na manggagawa, na hindi nakakagulat na ang lahat ng iniisip niya tungkol sa kanyang pagsisikap. Sumang-ayon si Julieta at sinabi kay Leo na ang kanyang ama ay hindi tumigil sa pagtatrabaho mula nang matalo ito kay Leo sa kanilang huling laban. Higit pa riyan, ginawa niya ang kanyang mga sundalo na sundin ang parehong mahigpit na regimen sa pagsasanay na ginawa niya sa loob ng maraming buwan. Humingi ng payo si Julieta kay Leo kung paano tutulungan ang kanyang ama dahil nag-aalala siya sa kaligtasan nito. Pinapanatag siya ni Leo at sinabing siya na ang bahala. Samantala, nasa isang pulong si Murns kasama ang dalawa pang general, ipinapaliwanag ang lahat ng natutunan niya tungkol kay Leo sa kanilang talakayan noong nakaraang gabi. Matapos malaman ang tungkol sa pinagmulan at kasaysayan ni Leo, medyo nalilito sina Shutina at Murns tungkol sa kung saan ang kanyang katapatan. Sa kalaunan, nagpasya silang bantayan siya dahil naging kapaki-pakinabang siya sa palasyo sa ngayon. Kung may gagawin siyang kahinahinala, isusumbong nila siya sa reyna. Kaya sa ngayon chill lang sila at nagmamasid. Sa kalaunan, lahat ay sumasakay sa plano at nagpapatuloy sa kanilang araw. Pagkatapos makipagkita kay Julieta, gumugol ng ilang oras si Leo sa kanyang silid na nag-iisip tungkol sa isang mahusay na diskarte upang turuan si Edward ng isang aralin. Sa sandaling iyon, ipinatawag siya ng reyna sa kanyang silid ng trono at nakuha ni Leo ang kanilang asap, na nagbalat kayo bilang Lord Onyx. Doon niya nalaman ang tungkol sa pagbibitiw ni Edward, lalo na ngayon na hindi na niya kayang magpakamatay pa. Tinanong ni Leo si Echidna kung ano ang susunod na nangyari, at sinabi ng reyna sa kanya na si Edward ay isa na ngayong ordinaryong sundalo. Ito ay masamang balita at kailangang pigilan ito ni Leo sa lahat ng paraan. Nang walang pag-aaksaya ng oras, pinasalamatan niya ang reyna para sa update at hinihimok siya na hayaan siyang hawakan ang malaking sanggol na ito. Nagpasalamat si Echidna sa kanya at bumabati sa kanya. Bago siya umalis, sinabihan niya si Onyx na bumalik sa kanya kapag nakipag-usap siya kay Edward, dahil may gusto itong pag-usapan sa kanya. Sa sumunod na eksena, makikita sina Leo, Lily at Julieta na nakatayo sa harap ng higanteng mecha robot na nakita ng mga minero kanina. Naglaan ng ilang sandali si Leo upang ipaliwanag ang kalikasan at pinagmulan ng napakalakas na makina sa mga babae. Sinabi rin niya sa kanila na partikular na ginawa ang mga makinang ito para sa mga demonyong may mataas na ranggo at mas malakas kaysa sa mga chimera na may ranggo. Pagkalipas ng ilang oras, tinipon ni Edward ang kanyang anak na babae at ang mga lalaki para sa isang mabilis na anunsyo. Nang nakuha na niya ang kanilang atensyon, ibinalita niya ang kanyang pagbabawas ng tungkulin at pinangalanan si Julieta bilang kanyang kahalili. Ilang minuto lamang pagkatapos ng kakaibang anunsyo na ito, lumilitaw si Leon na lumulutang sa itaas habang nagpapakita ang higanteng mecha robot. Sa una, labis na minamaliit ni Edward ang kapangyarihan ng robot at walang kabuluhang inutusan ang kanyang mga tauhan na salakayin ito ng direkta. Kapag nabigo sila, sinisimulan niya silang sigawan dahil sa pagiging mahina. Sinubukan ng mga sundalo na ipaliwanag na ang kanilang mga normal na armas ay hindi epektibo laban sa mecha. Ngunit hindi nakinig si Edward. Di nagtagal, ang robot ay masyadong malapit at bumaril ng isang mataas na temperatura na laser sa kanila. Sa kabutihang palad, gumawa si Leo ng isang defensive spell upang ilihis ang laser. Matapos makaligtas sa unang pag-atake, tumakas si Edward at ang kanyang mga tauhan, na naiwan lamang si Edward upang labanan ang halimaw. Bilang isang matapang na mandirigma, ibinunot ni Edward ang kanyang mabigat na espada at sinisingil sa mecha. Sa kasamaang palad, ang robot ay nag-shoot ng mga laser beam sa kanya, na pinamamahalaan niyang umiwas. Samantala, nag-aalala si Leo kay Edward, alam kung gaano kalakas ang robot. Pinapakita niya ang kanyang sarili at pinayuhan si Edward na sundin ng eksakto ang kanyang mga utos kung inaasahan niyang talunin ang nilalang at mabuhay. Sa susunod na ilang minuto, naranasan ni Edward ang naramdaman ng kanyang mga tauhan noong nilalabanan nila ang chimera. Dahil ito ang kanyang unang pagkakataon na makipaglaban sa gayong hayop, nagpumiglas si Edward at pinagalitan siya ni Leo tulad ng ginawa niya sa kanyang mga tauhan noon. Matapos ang ilang nabigong pagtatangka na ibagsak ang robot, dumating si Julieta upang tumulong. Ginagawa ni Edward ang kanyang makakaya upang protektahan ang kanyang anak na babae mula sa pinsala, ngunit si Julieta, na alam ang mahinang spot ng robot, ay sinabihan si Edward na patamaan ang kanang katawan upang putulin ang mga wire na nagpapagana sa mecha.
Si Edward ay sumusunod sa kanyang patnubay at kalaunan ay namamahala na patayin ang robot sa tamang oras. Matapos talunin ang robot, pinasalamatan ni Edward ang kanyang anak na babae at si Leo sa pagligtas sa kanya. Napansin ni Leo ang robot na nagpapadala ng kakaibang signal. Ipinadala ang kanyang magic eye sa kuweba, napagtanto niya na tumawag ang robot para sa backup at 3 pang mecha robot ang papunta na. Nagngangalit si Leo, alam niyang kailangan niyang labanan ang 3 robot na iyon. Hindi lang iyon, maganda ang takbo ng kanyang plano sa ngayon. Kapag ang mga bagay-bagay ay tila hindi na sila maaaring lumala pa, ang Reyna at ang 3 general ay nagpakita sa quarry, armado at handang-handa na may makapangyarihang mga spell upang pabagsakin ang 3 paparating na mga robot. Malamang, naisip ni Echidna na si Leo ay nangangailangan ng tulong sa lalong madaling panahon o mamaya, kaya siya ay umangkop at dumating sa tamang oras upang pasabugan ang mga robot sa impyerno. Makalipas ang ilang oras, sinimulan ni Leo na pag-alitan si Edward, sinusubukang ipaunawa sa kanya kung ano ang naramdaman ng kanyang mga tauhan nang ipahiya niya ang mga ito sa hindi pagbagsak ng Chimera. Pagkatapos ng mahabang sesyon ng pang-iinsulto, namagitan si Julieta para pigilan si Leo sa pagbash sa kanyang ama. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Leo na makakatulong sa kanyang ama na makitang dapat itong maging mas maunawain bilang isang boss. Nang matapos silang mag-usap, sa wakas ay napagtanto ni Edward ang kanyang pagkakamali at bumalik upang humingi ng tawad sa kanyang mga tauhan. Gaya ng hamak na amo niya, inamin niyang nagkamali siya at nakikiusap na patawarin siya sa pagiging masyadong mayabang, sa pag-aakalang lahat ay dapat maging kasing lakas niya. Bilang tugon, nakiusap sa kanya ang kanyang mga tauhan na patuloy na maging kanilang tagapagsanay at nangangakong tatanggap ng mga pagwawasto sa hinaharap. Napangiti si Leo sa isang mahusay na trabaho at nabawi ang kanyang paggalang kay Edward. Samantala, si Reyna Echidna ay patuloy na naglalabas ng kanyang galit sa quarry, na nagpaulan ng pagkawasak sa mga walang magawang mecha robot. Habang iniisip ng kanyang 3 general na pigilan siya, pinayuhan sila ni Merns na hayaan na lang siya. Matapos malutas ang isyu ni Edward, bumalik sa normal ang mga bagay. Isang araw, binisita ni Shutina si Leo sa kanyang quarters upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa pagpupulong ni Echidna na magaganap sa araw na iyon. Kung magiging maayos ang lahat, ipopromote ni Echidna si Leo upang maging isa sa kanyang mga tinitingalang general. Gayunpaman, bago sila makarating doon, nais malaman ni Shutina ang tunay na dahilan kung bakit sinamahan sila ni Leo sa unang lugar. Ibinunyag niya na sinabi sa kanila ni Merns ang lahat at nabalisa siya. Bilang tugon, ipinangako ni Leo na ibabahagi ang kanyang mga dahilan para sa pagsali, ngunit tinitiyak sa kanya na hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa pagtataksil niya sa kanila. Hindi yun mangyayari. Nakahinga ng maluwag si Shutina at sinabihan si Leo na maging handa na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan kapag binigyan siya ng isang senyas. Tumango si Leo bilang pagsang-ayon at nagpatuloy na sabihin kay Shutina ang tungkol sa librong binabasa niya. Kinilala ito ni Shutina bilang si Abrad na Joiner of Hands, at tinanong si Leo kung sa tingin niya ay makukuha nila ang Philosopher's Stone. Nangako si Leo na magsisikap na tulungan silang makamit ang kanilang layunin. Nagpapasalamat sa kanyang tulong, bumalik si Shutina sa kanyang kwarto. Di nagtagal pagkatapos niyang umalis, naalala ni Leo ang unang pagkakataon na nakilala niya si Ibrad the Imp. Nakatagpo ni Leo si Ibrad sa mga kalye ng Tokyo noong 2060. Nang papatayin na niya ito, nakiusap si Ibrad na tumigil muna siya at makinig. Lumalabas na ang mga imp ay isang piraso ng mapayapang uri ng demonyo na hindi kailanman nagnanais ng digmaan. Si Leo ay hindi sinasadyang natisod kay Abrad, isang maliit na imp na puno ng talino at katalinuhan, pagkatapos na patayin ang kanyang mga kaibigan. Matapos matagumpay na kumbansihin si Leo na huwag siyang patayin, nagpa siya si Abrad na panatilihing masaya si Leo upang hindi siya magsawa at wakasan ang kanyang buhay. Sa ngayon, napag-usapan niya ang tungkol sa digmaan at mga pakikibaka na nakakaapekto sa mundo ng demonyo, at ipinaliwanag na hindi kailanman nais ng isang imp na labanan ang isang bagong sibilisasyon. Pinananatili niya ang kanyang neutralidad, sinisisi ang nakakalason na pagsubok sa Demon King na si Belial, at ibinahagi kung gaano kahirap para sa hari na iwasan ang paggamit ng karahasan paminsan-minsan. Naintriga si Leo sa pangalang Belial, naalala na nakita niya ito sa isang libro noon. Binanggit sa ibang bansa na malamang na nakapasok si Belial sa Earth at naging tanyag sa iba't ibang dahilan. Seryoso ang mukha ni Leo at nakatutok ang espada sa demonyo. Sa puntong ito, naubusan na ng sasabihin si Abrad, nag-aalalang naiinip na si Leo. Sa kabutihang palad,
Pinahahalagahan ni Leo ang impormasyong ibinibigay sa kanya ni Abrad, kaya hindi lamang niya tiniyak sa kanya na siya ay cool, ngunit nagmumungkahi din ng isang maikling paglalakad, na sabik na sinusundan ni Abrad. Pagkalipas ng ilang minuto, tinanong ni Leo si Abrad kung bakit binuksan ni Belial ang portal sa unang lugar. Ipinaliwanag ni Abrad na ito ay para sa mga layuning pang-eksperimento. Gusto lang nilang malaman kung ano ang nasa kabila ng kanilang kaharian. Nang makarating sila sa kabilang side ng portal, sinabi ni Abrad na agad na nagsimula ng digmaan ang mga bastard na sumunod sa kanila at siya ay nahuli sa gitna. Noong una, sinubukan niyang tumakas, ngunit nang bumalik siya sa portal upang tumakas mula sa digmaan, nagsara ito. Nabanggit sa ibang bansa na lahat sila ay nahulog sa kawalan ng pag-asa sa sandaling iyon, dahil wala na silang matatawagan sa bahay. Sa pasulong, tinanong ni Leo kung may plano ang hari na kolonihin ang mga tao, at inamin ni Abrad na magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi. Inilalarawan niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, na nagpapaunawa kay Leo na halos pisikal na imposible para sa isang tao lamang na pabagsakin ang isang demonyo. Sumang-ayon si Leo at pabirong tinawag na devil si Abrad, kaya napangiti siya, dahil kilala ang mga devil na may higit na kapangyarihan kaysa sa mga demonyo. Ipinaliwanag niya ang dynamics ng kapangyarihan sa mundo ng mga demonyo, na ipinaalam kay Leo na mahirap para sa mga katulad niyang imp, dahil palagi silang binubuli. Mula doon, pinag-usapan nila ang kasarian ni Leo, at sinabi niya kay Abrad na siya ay isang taong walang kasarian. Nagpasalamat pa rin si Abrad sa kanya, bago siya nagbitiw sa kanyang kapalaran. Matapos ibigay kay Leo ang lahat ng impormasyong sa tingin niya ay kinakailangan, inaasahan ni Abrad na papatayin siya ni Leo anumang oras. Sa kanyang sorpresa, sinaklot ni Leo ang kanyang espada at nagpas siyang i-escort si Abrad sa tagpuan ng containment squadron. Laking gulat ni Abrad nang makitang nagpakita ng awa si Leo sa isang hamak na demonyong tulad niya. Ang pag-alala kung gaano kalupit si Leo sa kanyang mga tao noon ay labis na natakot kay Abrad. Para mabayaran si Leo para sa kanyang kabaitan, nangako siyang hahanap si Abrad ng isang lugar na matutuluyan sa Shinjuku Protection Ward kapag siya ay nahuli. Gayunpaman, sinabi ni Abrad na mas gusto niyang bumalik sa mundo ng demonyo kung maaari. Nakalulungkot, hindi siya maaaring bitawan ni Leo sa puntong iyon. Masaya sa buhay, patuloy na sinusundan ni Abrad si Leo hanggang sa tagpuan. Matapos maglakad sa loob ng katahimikan ng ilang sandali, sa wakas ay nagpasya si Abrad na tanungin si Leo para sa kanyang pangalan. Ngumiti si Leo bilang tugon at sinabi sa demonyo kung gaano siya natutuwa nang marinig na itanong ni Abrad ang kanyang pangalan. Sinisikap ni Abrad na hindi maging emosyonal, kaya sinabihan niya si Leo ng ilang katarantaduhan tungkol sa mga pangalan at bagay. Nang siya ay tapos na, hindi talaga makuha ni Leo ang kanyang pangangatwiran, ngunit ayos lang dahil si Abrad ay nagsimulang makaramdam ng ibang uri ng koneksyon sa pagiging nasa kanyang harapan. Kaya ipinakilala ni Abrad ang kanyang sarili at bilang kapalit, binigay ni Leo sa kanya ang kanyang model number at inilagay ang kanyang pangalan sa dulo. Pagkatapos na malaman ang kanilang pagkakakilanlan, ibinahagi ni Leo ang kanyang pinagmulang kwento at ipinaliwanag kung gaano kahalaga ang kanyang misyon na iligtas ang sangkatauhan. Nagsimulang maawa si Abrad kay Leo, iniisip na baka madali siyang mawala sa buhay. Matapos talakayin ng ilan pang hindi mahahalagang bagay, sa wakas ay itinanong ni Abrad ang malaking tanong. Ano ang gagawin ni Leo kapag natapos na ang digmaan? Sinabi ni Leo na mag-standby na lang siya at hihintayin ang susunod na banta sa sangkatauhan na magpakita para muli siyang lumaban. Hindi matatanggap ni Abrad ang ganitong walang kabuluhang pamumuhay. Kaya pinakiusapan niya si Leo na mag-chill sa kanya para makapag-usap sila ng kaunti. Nang ibigay sa kanya ni Leo ang madla na kailangan niya, ginugol ni Abrad ang mga susunod na minuto sa pagsisikap na ipaliwanag na ang kanyang pilosopiya sa buhay ay ganap na walang kapararakan, at kung mabubuhay siya ng matagal, maaari siyang mapagod sa kanyang trabaho at gusto pa. Sa una ay iniisip ni Leo na sinusubukan siya ng imp na ibanta, ngunit hindi nagtagal ay sinabihan siya ni Abrad na huminahon at makinig. Una, ipinaliwanag niya kung gaano kasama ang mangyayari para kay Leo kapag natamasa muli ng sangkatauhan ang pangmatagalang kapayapaan. Sa puntong ito, patuloy na nagsasalita si Leo na parang isang talunan, na pinipilit ang imp na ihayag ang kanyang kapalaran bilang ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Kapag natapos na ang digmaan, walang makakaalala sa kanyang mga ginawa at malamang na hindi rin siya babagay sa anumang eksena sa lipunan. Isinasaalang-alang ni Leo ang posibilidad na mangyari iyon,
at napagtanto niya na ang kanyang mga pagkakataong makaligtas sa labanang ito ay medyo mababa dahil siya ang pinakamahina sa koponan. Nagtanong si Abrad ng ilan pang mga tanong upang matiyak na alam ni Leo ang kanyang pinapasok. Matapos makuha ang kanyang mga sagot ay bumangon si Abrad at hiniling na mapatay si Leo bago maging napakalakas para mamatay. Pinasalamatan siya ni Leo para sa magiliw na mga salita at pumunta sa kanyang contact point. Pagdating nila, nagpakita ang sasakyan ng squad para dalhin si Abrad sa base. Bago umalis, sinisigurado ni Abrad na maaalala ni Leo ang kanyang pangalan upang muli silang magkita. Pagkatapos niyang makahanap ng paraan para magsama ang mga tao at mga demonyo, muling nagpasalamat si Leo sa kanya at umatras upang mahuli si Abrad. Habang hinihila siya sa likod ng van, si Abrad ay nagbigay kay Leo ng ilang piraso ng payo sa buhay na maaalala niya hanggang ngayon. Sa sandaling iyon, hindi lubos na nauunawaan ni Leo ang logic ni Abrad, ngunit sinisigurado niyang matandaan ang karamihan nito para sa ibang pagkakataon kapag mas naiintindihan niya ang buhay. Sa puntong iyon, bumalik si Leo sa realidad at naghahanda na makipagkita sa Reyna. Matapos magtago, sa wakas ay pumasok si Leo sa silid ng trono ng Reyna at lumuhod sa harap niya, handang ihayag ang kanyang tunay na pagkatao sa Reyna ng demonyo. Mas maaga sa araw na iyon, naghanda si Reyna Echidna ng isang engranding talumpati para opisyal na tanggapin si Onyx sa kanilang hanay ng demonyo. Sa kasamaang palad, bago nila magawa iyon, sumugod si Dianet na may dalang masamang balita. Ang Great Spirit Portal ay nagsasara at iyon ay isang malaking problema para sa kanila. Mabilis na tinalikuran ni Echidna ang seremonya ng koronasyon at nagmamadaling pumunta sa portal room upang panatilihin itong bukas. Ang Great Spirit Portal ay nag-uugnay sa mundo ng tao at mundo ng demonyo. Kung ito ay magsara, ang mga demonyo sa mundo ng mga tao ay maaaring permanenteng mawalan ng akses sa kaharian ng demonyo magpakailanman. Matapos makapagbigay ng sapat na mana para mapanatiling tumatakbo ang portal sa susunod na 7 araw, bumalik si Echidna sa kanyang meeting room para talakayin ang susunod nilang hakbang kasama ang iba pang mga general, umaasang makahanap ng solusyon bago mag-expire ang kanilang 7 araw na window. Si Lily, ang pinakamapaglaro sa kanila, ay nagbiro, hindi niya inaakalang ganoon kaseryoso ang issue. Gayunpaman, nang tanungin niya ang Reyna kung ano ang mangyayari kung magsara ang portal, naramdaman ng lahat ang isang alon ng pagkaapurahan, na napagtanto na ang sitwasyon ay mas komplikado kaysa sa kanilang naisip. Matapos may larawan ang mga panganib, humingi ng payo ang Reyna sa mga general. Nag-alok si Shutina ng 2 pagpipilian. Maaari nilang buwagin ang kanilang hukbo at umatras sa mundo ng demonyo bago magsara ang portal sa loob ng 7 araw, o irally ang kanilang hukbo upang salakayin ang Reynies at kunin ang Philosopher's Stone para sa kanilang sarili. Kinilala ng Reyna ang kahinaan ng kanilang hukbo at hayagang tinawag ang bayani sa harap ng kanyang mga tao, na nagpapaalala sa kanila ng kanyang lakas. Ang isang walang ingat na pag-atake ay maaaring magdulot ng mapaminsalang kahihinatnan para sa kanilang hukbo sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tinanong niya si Onyx kung nakipag-away ba siya sa bayani, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi lamang mga kwento ang narinig niya. Medyo ikinalungkot nito si Echidna, lalo na't hindi niya alam na ang pinaniniwalaan niyang si Onyx pala ang bayani na kanyang hinamak. Habang siya ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, sinubukan ni Lily na sabihin sa kanya ang totoo, ngunit tinakpan ni Shutina ang kanyang bibig, na pagtantong hindi ito ang tamang sandali. Si Echidna ay pumasok sa isang pag-uusap na puno ng takot at panghihinayang. Maya-maya, tumayo siya, nakaharap sa bintana para pagnilayan ang mga kabiguan niya. Tinanong siya ni Onyx ng ilang mga katanungan tungkol sa kanyang mga paniniwala, ngunit naantig ang puso ni Echidna. Sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi niya ay totoo at na naniniwala siyang ang Philosopher's Stone ay maaaring wakasan ang pagdurusa at kadiliman sa kaharian ng demonyo. Nang marinig ito, tinanggal ni Leo ang kanyang helmet sa harap ng lahat at ipinaliwanag sa Reyna ang katangian ng bato. Ang bato ay pinagmumulan lamang ng walang limitasyong enerhiya na ginamit ng mga sinaunang tao, na wala pang nalalamang mahiwagang kapangyarihan. Binanggit ni Leo ang isang manual na minsan niyang nakita na maaaring makatulong sa kanila na patakbuhin ang makina at hinimok siya na makipagtulungan sa mga tao upang makuha ito. Sumagot si Echidna na huli na para doon, ngunit ipinahayag ni Leo na alam niya ang lokasyon ng pangalawang Philosopher's Stone. Nalilito, gumalaw si Echidna hanggang sa sinabihan siya ni Leo na tumingin sa kanya. Nang sa wakas ay nakita niya ang kanyang tunay na mukha, tinanggal ni Leo ang kanyang disguise at nag-apply ng paumanhin para sa panlilinlang sa kanya sa unang lugar.
Habang sinubukan ni Echidna na iproseso ang lahat, nagpatuloy si Leo tungkol sa kung paano siya karapat-dapat sa pangalawang bato. Pero ang nakakalungkot, wala siyang narinig na sinabi nito. Nang matapos siyang magsalita, nagalit si Echidna at sinubukan siyang sunugin. Pagkatapos ng lahat ng iyon, isinantabi nila ang kanilang mga pagkakaiba at tumungo sa Seshat Mountains, isang malamig na lugar kung saan pinaniniwalaan ni Leo na ang pangalawang bato ay inilibing. Sa kanilang paglalakbay, nagpalitan sila ng insulto at nag-away na parang pusa at aso. Kanina pagalit na galit si Echidna sa panloloko ni Leo na muntik na niyang mabunot ang buhok. Napagtanto kung gaano siya katanga sa hindi niya napansin kaagad, nagbukas siya sa kanya, nalaman lamang na siya ay natalo. Bago niya may palabas ang kanyang susunod na pag-atake, ang apat na general ay namagitan sa ngalan ni Leo, pinamamahalaan na magmakaawa sa reyna na pabayaan siya. Matapos marinig ang kanilang mga pagsusumamo sa loob ng ilang minuto, sa wakas ay pinatawad niya ito at tinanong ang lokasyon ng bato, na sinagot ni Leo na ito ay nasa Sekhet Mountains. Ngayong papunta na sila roon, sinabihan sila ni Leo na manatiling kalmado at lumakas sa lamig, dahil malapit na sila. Halos mag-freeze si Lily. Ngunit sa kabutihang palad, ginagamit ni Shutina ang kanyang mahika upang panatilihing mainit siya. Habang patuloy silang gumagalaw, tinanong ni Echidna si Leo kung bakit hindi na lang niya sila i-teleport sa tuktok ng bundok para mabilis na matapos ang paghahanap na ito. Ang sabi ni Leo ay dahil gusto niyang mas makilala pa si Echidna. Nag-usap sila ng ilang minuto, hanggang sa wakas ay sinabihan siya ni Leo na makipagkasundo sa mga tao kapag nakuha na niya ang bato at hanapin ang manual sa kanila. Ilang sandali silang nag-iisip tungkol sa posibilidad ng pakikipagpayapaan ng mga tao sa kanila. Sa kanilang paglalakbay na malapit ng matapos, ikinwento ni Echidna ang tungkol sa kwento ni Abrad, sa pag-aakalang matagal na siyang nagbabasa ng fiction. Ngunit humarang si Leo at sinabi sa kanya na totoong nangyari ang kwento ni Abrad. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung mayroon ba siyang lakas ng loob na gawin ito. Ipinakita ni Echidna ang kanyang lakas at nangako kay Leo na kakayanin niya ito. Di nagtagal, nakita niya ang malungkot na ekspresyon ni Leo at nagpasya na pasayahin siya sa pamamagitan ng paglalaro ng kaunti. Ang apat na general na sumusunod sa kanya ay pinapanood ang cute na mag-asawa na nagsasaya at nakakaramdam ng pag-asa sa kanilang mga pagkakataon. Nang natapos na silang maglaro, nagpatuloy sila sa pasulong. Sa isang punto, tinanong ni Echidna si Leo kung paano niya alam ang tungkol sa mechanical age mula noong ito ay 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa palagay niya ay hindi niya dapat malaman ang karamihan sa mga ginagawa niya, maliban kung siya ay isang iskolar bago maging isang bayani. Upang sagutin ang kanyang tanong, sinabi sa kanya ni Leo na ipinanganak siya sa panahong iyon. Hindi makapaniwala si Echidna sa kanyang narinig, dahil ang ibig sabihin noon ay 3,000 taong gulang na si Leo. Nagtanong siya kung paano ito posible at ipinaliwanag ni Leo sa kanya ang serye ng puso ng demonyo. Kasama na siya ang huling nabubuhay na miyembro ng bioweapon. Nagtanong si Echidna ng ilang higit pang mga katanungan tungkol sa kanyang lakas, at sa lalong madaling panahon ay nagsisisi na makipaglaban sa kanya. Palagi niyang iniisip kung bakit napakalakas ni Leo, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya. Pagkatapos ay nalaman niya ang tungkol sa mga nakaraang pagkawala ni Leo at nakaramdam siya ng simpatiya para sa kanya. Nang magsalita si Leo tungkol sa pagnanais na maging kapaki-pakinabang, kahit na nagnanais ng panganib sa mundo para lamang makapasok siya at mailigtas ang araw, nagsimulang mag-alala si Echidna tungkol sa kanyang kalagayan sa pag-iisip. Tumawa si Leo at ipinaliwanag kung gaano niya iniisip ang mga desisyon niya kamakailan. Pinipigilan ba niya ang sangkatauhan sa pamamagitan ng pagiging bayani o pagiging makasarili lamang sa pamamagitan ng pagsisikap na mahanap ang kanyang lugar sa mundong ito? Nanatiling tahimik si Echidna, nakikinig sa kanya. Nang sa wakas ay marating na nila ang tuktok ng bundok, tinitiyak ni Leo na naiintindihan ni Echidna ang susunod na mangyayari. Ipinaalam niya sa kanya na kung hindi siya mamamatay sa lalong madaling panahon, natatakot siya na baka mabaliw siya sa hinaharap at sirain ang mga kaharian ng demonyo at ng tao. Sa mga oras na iyon, ang iba ay tumingin sa magandang tanawin bago tanungin si Leo kung ano ang susunod na gagawin. Pagkatapos ay tinalikuran sila ni Leo at inihayag ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pangalawang Philosopher's Stone. Ang pangalawang bato pala ay malalim na nakabaon sa kanyang puso, at kung gusto nila, kailangan muna nila siyang patayin. Sinisikap siyang pigilan ni Echidna at ng mga general na kumilos ng walang ingat. Ngunit huli na ang lahat dahil nagpasya si Leo na labanan sila hanggang sa kahit papaano ay magawa nilang patayin siya at wakasan ang kanyang paghihirap.
Pagkatapos maggala tungkol sa kanyang malungkot na sitwasyon, inilabas ni Leo ang kanyang espada at hinamon silang lahat sa isang nakamamatay na labanan. Bago magsimula ang laban, may flashback na nagpapakita kung paano naganap ang pagkabata ni Echidna pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa misteryosong bayani, na matagal nang nananakot sa mga demonyong hari. Isang partikular na araw, nakita ang batang demonyong Reyna na nakikipag-usap sa kanyang pribadong tutor at musikero tungkol sa mga nakakatakot na ginawa ng dakilang bayani, si Leo. Kahit na narinig na niya ang lahat ng kahindik-hindik na ginawa ni Leo sa mga nakalipas na hari ng demonyo, hindi pa rin natatakot si Echidna sa kanya. Sa halip, determinado siyang matugunan itong tinatawag na bayani balang araw at hamunin itong lumaban. Ngayon ay dumating na ang kanyang pagkakataon upang patunayan ang kanyang lakas at pagiging karapat-dapat para sa pinakamahalagang kayamanan ni Leo. Nakatayo lang siya doon na pinapanood si Leo na pinapagalitan sila, hanggang sa galit na sila sa kanya para lumaban. Pagkatapos magbigay ng kanyang talumpati, si Leo ay nagkunwaring umaatake at tinawag silang mga bayani ng mundo pansamantala. Kung gusto nila ang kanilang mahalagang Philosopher's Stone, aka ang kanyang puso, kung gayon mas mabuting handa na silang patayin siya para makuha ito. Matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Leo, si Echidna at ang kanyang apat na general ay nananatiling gulat. Sinubukan niyang tanungin kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit biglang sumulpot si Leo sa kanyang harapan upang magsimulang umatake. Matapos ipadala si Echidna sa paglipad at pagpapatumba sa kanya, nagsimulang ipaliwanag ni Leo ang kanyang mga aksyon. Sinabi niya sa kanya na siya ito, at palaging magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. Kaya kahit hindi siya kailangan ng mga tao, gagawin niya ang lahat para kailanganin siya ng mga ito. Sinubukan ni Echidna na mga tuwiran sa kanya, ngunit huli na ang lahat. Itinanong niya kung bakit gusto niyang panoorin ang lahat ng itinayo niya sa loob ng millennia na bumagsak, at sinabi ni Leo na hindi ito mahalaga dahil palagi niyang matutulungan ang sangkatauhan na muling itayo ang kanilang mundo. Sa sandaling iyon, umatake si Edward at nagawang pigilan siya saglit. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakalaya si Leo at sinubukan siyang ibaba. Noon ay pumasok si Shutina at nailigtas si Edward sa pamamagitan ng pagkulong kay Leo sa isang obsid sa hola. Lumabas si Leo sa hola at pinaalis si Edward. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Shutina at sinabihan itong ihinto ang pagsisikap na magbago ng isip. Gayunpaman, sinusubukan ni Shutina na ipaalala sa kanya ang lahat ng mga pangako na ginawa niya tungkol sa hindi pagtataksil sa kanila. Hindi na makapag-usap, si Leo ay gumawa ng mga gintong arrow at pinaputok ito kay Shutina. Tumalon si Edward upang kunin ang tama para sa kanya at halos mapunit. Nang umatake si Leo, buti na lang at nagpakita si Echidna para harangan ang kanyang pagtatapos, kaya sumunod si Leo sa kanya. Habang inaatake niya ang kawawang demonyong Reyna, sinimulan ni Leo na ibuhos ang kanyang puso, na inihayag kung gaano siya pagod sa buhay. Hindi siya maaaring mamatay at isinumpa na mabuhay magpakailanman, tinawag lamang kapag kinakailangan. Ang masama pa ay hindi niya kayang kamuhian ang tao o demonyo sa kanyang sitwasyon dahil naniniwala siyang siya mismo ang may gawa nito. Habang naglalaban sila, nagpaulan siya ng daan-daang gintong arrow sa isang malawak na lugar upang tapusin si Echidna at ang kanyang mga tao. Sa kabutihang palad, nagawa nilang mag-set up ng mga defensive barrier para protektahan ang kanilang sarili mula sa aerial attack. Matapos maligtas iyon, sinimulan ni Echidna na isaalang-alang ang kanyang susunod na hakbang. Iniisip niya ang tungkol sa paggamit ng isang partikular na ipinagbabawal na spell na ipinasa sa pamamagitan ng Demon Royalty para sa mga edad. Isang spell na maaaring direktang makaapekto kay Leo mismo, na kilala bilang anti-Leo spell. Ngunit bago siya makapagpasya, maluhaluhang nagsalita si Lily, sinusubukang makuha ang pag-ibig ng kanyang buhay upang itigil ang kabaliwan. Sa susunod na ilang minuto, ipinaalala niya kay Leo ang lahat ng magagandang alaala na ibinahagi nila at hinihimok siyang kausapin siya tungkol sa kung ano ang bumabagabag sa kanya upang marinig niya ang lahat ng sinasabi nito. Matapos siyang marinig, hinugot ni Leo ang kanyang espada at tinanong si Lily kung talagang gusto niyang malaman kung ano ang mali sa kanya. Nang masayang sinabi ni Lily na oo, sinaksak siya ng haltak ng isa pang gintong dilaw na palaso. Sa puntong ito, naisip ni Echidna na napakalayo na niya at hindi na siya bayani, kaya hinarap niya ang laban sa kanya at sinaktan siya sa abot ng kanyang makakaya. Tinulungan ni Shutina si Echidna sa pamamagitan ng mga spell ng suporta at nagawa nitong mapunta sa kanya ang isa sa kanyang malalakas na spell. Kahit na iyon, si Leo ay nakaligtas sa isang nakamamatay na spell at nagpapasalamat sa kanila para sa wakas ay sineseryoso siya.
hinihikayat niya silang ilabas ang kanilang pinakamalakas na pag-atake upang mabilis na matapos ang lahat. Noon, nakabangon muli si Edward, tinapik ang dugo ng kanyang dragon, at sinugod si Leo. Gusto siyang patayin ng simple, dahil sa tingin niya kay Leo ay bilang isang mahal na kaibigan. Para sa kanyang unang pag-atake, sinalo ni Leo ang espada ni Edward gamit ang kanyang mga kamay at pinalamig siya bago sinunog ng nagninangas na apoy. Sa pagbagsak ni Lily at Edward, ginagawa ni Echidna at Shotina ang kanilang makakaya upang mapigilan si Leo gamit ang kanilang mga karaniwang spell. Sa kasamaang palad, si Leo ay bumangon ng mas malakas kaysa dati. Si Echidna ay tumatagal ng ilang sandali upang isipin ang tungkol sa espesyal na kakayahan ni Leo, na ang pag-aaral mula sa kanyang kaaway at pagpapabuti sa kanilang mga kasanayan. Habang papalapit si Leo para tapusin siya, mabilis siyang inatake ni Murns mula sa likuran upang subukang tapusin siya sa isang suntok. Nang napagtanto niyang nabigo ang kanyang pag-atake, nagulat siya dahil ang diskarteng iyon ay dapat na pumatay kay Leo. Ipinaliwanag ni Echidna ang superpower ni Leo kay Murns at tumalon pabalik sa laban. Oras na ngayon ni Murns, at kapwa siya at ang maliit na batang lalaki ay naglalaban sa himpapawid, sa desperadong sinusubukan ni Murns na malaman na iiwan ang tunay na intensyon ni Leo. Sa kalaunan, hinikayat ni Leo si Murns na ibunyag ang kanyang blind spot at painin siya para umatake. Nang malapit nang humampas si Murns, ni-freeze siya ni Leo. Matapos ibagsak ang ikatlong general, si Leo ay patuloy na gumagalaw ng walang kapararakan. Si Lily ay nagising at nag-transform sa isang banal na hayop na si Fenrir, na sinusubukang atakihin si Leo. Matapos maharangan ang kanyang unang pag-atake, sinubukan niyang mga tuwiran sa kanya, ngunit muli siyang pinatalsik ni Leo. Nang makita kung gaano siya kawalang puso, nagpa siya si Echidna na hindi siya maaaring maging tao, lalo na pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa kanyang iba pang mga nasasakupan. Sa kalaunan, naisip niya na oras na para ibigay ang ipinagbabawal na spell. Para magawa ito, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 42 na walang patid na segundo para mag-chant ng incantation, kaya nagtelepath siya kay Shotina, na humihiling sa kanya na bumili ng ilang oras habang siya ay umaawit. Kung magagawa niya ito, maaaring ma-disable niya ito saglit. Bago mag-chant, naalala niya ang isang pag-uusap nila ng kanyang ama sa silid-aklatan tungkol sa spell ng anti-Leo. Ayaw niyang turuan siya ng ganoon kamahal na spell, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na wala siyang pagpipilian dahil hindi rin siya fan nito. Gayunpaman, kung makakaharap niya si Leo sa labanan, matutuwa siyang natutunan niya ito. Ipinaalam din niya sa kanya na ang spell ay isang sugal, dahil wala pang gumamit nito laban sa bayani noon. Sa kalaunan, bumalik si Echidna sa realidad at naging abala sa paglalahad ng spell. Samantala, ginagawa ni Shotina ang kanyang makakaya upang mga tuwiran kay Leo. Ipinaalala niya sa kanya na kung gusto niyang patayin sila, ginawa na niya ito, kaya dapat niyang putulin ang pagkilos at kausapin na lamang sila. Nakalulungkot, tahimik lang si Leo at patuloy na naglalakad papunta sa kanya. Nang makalapit siya ng sapat, hindi niya pinansin ang mga tanong ni Shotina at sinuntok siya sa tiyan, naghahanda na wakasan ang kanyang buhay. Sa mga oras na iyon, natapos na ni Echidna ang spell. Ang Forbidden Spell, na kilala rin bilang Anti-Leo, ay pansamantalang hindi pinapagana ang mga hyperactive na kakayahan sa pag-aaral ni Leo sa loob ng ilang minuto, na ginagawa siyang mahina sa mga pag-atake. Nang tapos na siyang mag-chant, hindi nagaksaya ng oras si Echidna na direktang ipadala ang pag-atake sa kanya. Sa pag-aakalang maiiwasan ni Leo ang pag-atake, nataranta si Echidna at hiniling na manatili na lang si Leo. Kahit na nagkaroon ng maraming pagkakataon si Leo na pigilan siya sa spell o pag-atake sa kanya, nakatayo lang siya roon habang ang sinag ng spell ay papalapit sa kanya. Bago pa tumama ang sinag, ang buhay ni Leo ay kumikislap sa harap ng kanyang mga mata, at naalala niya ang kanyang pinakaunang alaala, ang araw na ipinanganak siya sa isang pod. Matapos ma-deploy upang lumaban sa digmaan ng sangkatauhan, si Leo ay nasiyahan sa buhay. Tulad ng sinabi sa kanya ni Abrad noon, nagkaroon siya ng panahon ng kanyang buhay kung kailan laganap ang mga digmaan laban sa mga demonyo. Ngunit pagkatapos ng digmaan, siya ay pinalamutian at pinasalamatan lamang upang harapin ang isang mahabang pangmatagalang kapayapaan. Sa loob ng maraming taon, gumagala si Leo sa iba't ibang lugar ng walang trabaho o bahay. Sa kalaunan, nagsimula siyang manabik sa digmaan. Natupad ang kanyang hiling nang sumiklab ang mga salungatan sa rehiyon. Matapos labanan ng marami sa kanila, muling sinalakay ng hukbo ng demonyo ang Earth. Sa pagkakataong ito,
ipinaglaban sila ni Leo sa lahat ng mayroon siya at nilipol sila ng tuluyan. Pagkatapos ng ikalawang pagsalakay ng demonyo, nabuhay si Leo ng daan-daang taon nang walang anumang digmaan. Noon, nagbago na ang sangkatauhan at naglakbay si Leo sa mundo na naghahanap ng tunggalian. Bilang isang bioweapon, naging mas malakas si Leo sa mas maraming laban na nakaligtas siya. Sa paglipas ng panahon, nakibahagi siya sa mga digmaan at iniligtas ang sangkatauhan sa tuwing may banta. Ngunit muli, namuhay ang kapayapaan, na iniwan si Leo na natakot. Minsan, habang naglalakad sa isang stall ng prutas, nakita niya ang isang mangangalakal na naghahangad ng pangmatagalang kapayapaan. Pagkatapos makipag-chat sa ilang mga bata, umaasa na ang mundo ay magiging ligtas para sa mga tao. Sa halip na pumayag, napagtanto ni Leo na talagang kinasusuklaman niya ang kapayapaang nais ng babae. Sumagi sa isip niya na baka sobra siyang inis sa sobrang kapayapaan. Pakiramdam niya ay desperado siyang kailanganin dahil salungat sa kanyang kalikasan ang pagiging walang ginagawa. Pagkatapos ng kabuoang pagkasira sa kalye, sa wakas ay nagkaroon ng epiphany si Leo. Nagpasya siya na siya mismo ang maglulubog sa mundo sa kadiliman at pagkatapos ay babalik upang iligtas ito. Ngunit dahil hindi niya makontra ang kanyang pangunahing layunin, na iligtas ang sangkatauhan, kailangan ni Leo na humanap ng ibang paraan. Sa kalaunan, nakaisip siya ng isang plano at nagsimulang muling likhain ang serye ng Demon Heart ng mag-isa. Sa pagkakataong ito nang walang utos na iligtas ang sangkatauhan. Kapag nag-mature na sila, ipapadala niya sila sa iba't ibang bahagi ng mundo para gumawa ng kaguluhan para mailigtas niyang muli ang mundo. Kung sa tingin niya ay hindi siya kailangan, nanganganib siyang mawala ang sarili at mamatay. Lumipas ang oras para sa kawawang tao, at pagkaraan ng ilang taon, inatake muli ng mga demonyo ang kabisera ng lungsod. Sa pagkakataong ito, ang mga demonyong umaatake ay pinamunuan mismo ni Echidna at nakatalaga sa Seshat Mountain. Narinig ito ni Leo at mabilis na napagtanto kung gaano kabaliw ang kanyang unang plano. Kaya nagmadali siyang bumalik sa basement kung saan pinalaki niya ang kanyang pangalawang serye at sinira ang lahat. Matapos putulin ang kasamaang ilalabas niya, nagkaroon ng gulo si Leo sa kung gaano kabaliw ang kanyang orihinal na plano. Sa sandaling bumalik siya sa normal, nagtakda siya sa isang misyon upang talunin ang Demon Queen. Sa kabutihang palad, hinayaan siya ng hari na gawin ang anumang gusto niya. Nagtungo si Leo sa nayon na inaatake ng mga demonyo at nakilala si Echidna sa unang pagkakataon, na hinimok ang kanyang mga demonyo na iwasan ang mga hindi kinakailangang pagpatay. Sa pakikinig sa kanyang filosofiya, nakuha ni Leo ang ilang mga demonyo upang malaman ang higit patungkol sa tunay na karakter ni Echidna. Matapos makapanayam ang bawat demonyong nahuli niya, mabilis na natuklasan ni Leo kung gaano kamalasakit si Echidna bilang isang reyna sa kanyang mga tao. Sa huli ay itinuring niya itong karapat-dapat sa kanyang puso kapag handa na siyang mamatay. Bago umabot sa puntong iyon, naglaan siya ng oras upang labanan ang apat na general at talunin sila. Nang matapos siya sa mga ito, kinuha niya ang iba at sa wakas ay hinarap niya mismo si Echidna. Walang sabi-sabi, ang dalawa ay nagsalubong ng espada, at sa huli ay nagpasya si Leo na pag-aralan siya saglit bago pilit na ibinigay sa kanya ang kanyang puso. Ngayong nasa kasalukuyan na sila, umaasa si Leo na sapat na ang spell para pansamantalang ma-disable ang kanyang sinumpaang kakayahan para tuluyan na siyang mamatay. Nang matamaan siya ng spell, pinasalamatan niya si Echidna sa pagtupad sa kanyang pangarap. Napansin ni Echidna ang ngiti sa kanyang mukha at nag-aalala kung bakit parang tuwang-tuwa siyang pinatay. Sa kalaunan, natamaan si Leo at nawala ang bawat kakayahan na natutunan niya sa buong buhay niya. Sa loob ng ilang minuto, siya ay naging blanko. Naaawa sa kanyang umaatake dahil siya ay nasa ilalim ng labis na stress. Habang nagpupumilit siyang ipagpatuloy ang kanyang spell, napagtanto ni Echidna kung gaano kahalaga ang magiting na lalaking ito sa kasaysayan. Sa sandaling pinagsama-sama niya ang lahat, sa wakas ay naiintindihan niya kung bakit sawa na si Leo sa buhay. Siya ay hindi lamang nag-iisa sa loob ng 3,000 taon, ngunit isa ring outcast sa lipunan. Sa simpleng salita, hindi talaga siya nabibilang kahit saan. Nakita ni Leo ang pag-aalala sa mukha ni Echidna at napangiti siya sa kabalintunaan. Tila ang gusto lang niya ay may magsabi sa kanya na siya ay maliligtas at hindi na lang mag-isa sa lahat ng oras. Biglang naawa si Echidna sa malungkot na lalaki na ito at nais niyang gumawa ng isang bagay upang mailigtas siya noon at doon. Pagkatapos ng kaunti pang pabalik-balik sa pagitan ni Echidna at Leo, sinabi niya ang kanyang huling paalam at iniwan ang mga bagay sa kanya at sa apat na general.
Nang magkabisa na ang spell, muling tumayo ang apat na general para gawin ang kailangan at inutusan sila ni Echidna na atakihin si Leo gamit ang kanilang pinakamalakas na galaw. Ginawa nila lahat iyon at sa lalong madaling panahon, bumaba na si Leo para sa pagbibilang na may ilang minuto na lang ang natitira upang mabuhay. Sa puntong iyon, itinigil ni Echidna ang spell at sumigaw sa langit upang ilabas ang ilan sa kanyang sakit. Sa sandaling ilabas niya ang lahat ng nakakulong na emosyon, tumahimik ang buong bundok at sa wakas ay nakaramdam ng pag-asa si Leo na mamatay sa presensya ng pinakamahuhusay na tao na nakilala niya. Hindi nagtagal, nilapitan ni Echidna at ng kanyang apat na general ang haltak upang kunin ang bato na nasa puso ni Leo. Bago pa man ilabas ang bato sa butas ng kanyang dibdib, tinanong siya ni Echidna kung kontento na ba siya sa paglalaro ng good cop bad cop ngayon. Tumawa si Leo at sinabi sa kanya na masaya ito habang tumatagal. Ngunit pagkatapos, si Echidna ay sobrang naasar sa kanya dahil sa pagiging madali sa kanila, at kusa siyang natalo para lang matapos ang kanyang baluktot na laro. Kahit na binabato niya ng insulto ang kalahating patay na Dod, hindi maintindihan ni Echidna kung bakit naaaliw si Leo sa pagkamatay. Walang pakialam si Leo sa kanyang iniisip. Gusto lang niyang palayain ang sarili bago siya muling lumakas. Dahil mahina ang pinagmumulan ng kanyang kapangyarihan, sinabihan ni Leo ang iba sa kanyang harapan na magmadali at alisin ang bato sa kanyang dibdib bago ito muling masipsip ng kanyang katawan. Kung hindi nila ito bubunutin sa loob ng 300 segundo, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Sinubukan ni Merns na humakbang pasulong upang gawin ito, ngunit pagkatapos ay sinubukan ni Lily na pigilan sila. Hinawakan ni Edward ang immature brat palayo kay Leo at hinawakan siya sa likod para matapos nila ang pinanggalingan nila. Sa huling sandali, iniisip ni Echidna ang ginawa ni Leo para sa kanila noong nakaraan at pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, napagpasyahan niya na siya ay isang mas mahusay na bayani kaysa sa naisip niya o ng iba. Bago sila gumawa ng isang bagay na maaaring pagsisihan nilang lahat, tinanong niya si Leo kung mayroon itong pinagsisisihan. Tiniyak ni Leo na handa na siyang umalis. Noon, sumisigaw na si Lily. Pinatahimik siya ni Merns at pinatahimik si Echidna bago nila hinayaang patayin siya. Naglaan ng ilang sandali si Leo para humingi ng paumanhin para sa lahat ng problemang idinulot niya, na nais niyang makabalik at malutas ang mga bagay sa ibang paraan. Nang humigit kumulang alas 2:40 ang natitira sa oras bago bumalik ang sistema ni Leo, ginawa ni Echidna ang hindi maiisip. Nang sa tingin ng lahat ay tatapusin na niya ito, sinampal niya si Leo sa mukha at tinawag itong hangal na goofball dahil sa pag-aakalang papatayin niya ito. Mula noon, itinalaga niya siya bilang ambasador sa pagitan ng mundo ng tao at demonyo. Bilang nag-iisang taong nabuhay ng 3,000 taon ng sunod-sunod, sinusubukan ni Leo ang kanyang makakaya na baguhin ang kanyang isip. Tinawag pa niya si Edward, nagmamakaawa sa kanya na magkaroon ng pakiramdam sa Reyna. Nakalulungkot, nasa panig ng Reyna si Edward. Tinatawag siyang Dod na walang utak si Leo. Ngunit pagkatapos ay pumasok si Lily at muntik nang mapatay si Leo sa pangalawang pagkakataon, sinusubukang pag-alitan siya dahil sa pagpipigil ng kanyang emosyon at hindi paghingi ng tulong. Tumahimik lang si Leo at hinayaang umiyak ang batang babae. Nang turn na ni Merns na magsalita sa kanya, humakbang lang siya palapit at sinipa si Leo. Pagkatapos ay yumuko siya, na kinukumbinsi si Leo na mamuhay sa kanyang paraan, habang sinisipa siya ng mas malakas dahil sa pagiging isang malaking haltak. Sa puntong ito, desperado na si Leo dahil 110 segundo na lang ang natitira sa kanila. Bumaling siya kay Shutina at sinabihan itong mag-isip. Nakalulungkot, binuwag ni Shutina ang kanyang sibat at pinagbantaan siyang papatayin kung hindi niya ipapaliwanag kung bakit gusto niyang mamatay. Galit na ibinuhos ni Leo ang lahat at sinabing lahat ito ay dahil nagkaroon siya ng kaakuhan na nagtulak sa kanya na gusto ang iba pang bagay sa buhay bukod sa pagprotekta sa mga tao. Dahil ang kanyang kapalaran sa simula ay protektahan ang mga tao, hindi siya tunay na payapa at palaging nakikipagdigma sa kanyang sarili. Nakuha ni Shutina ang ilan sa sinabi ni Leo at pagkatapos ay inutusan siyang gamitin ang malakas na kaakuhan na binuo niya sa loob ng 3,000 taon upang hindi paganahin ang kanyang utos na protektahan. Ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa ni Leo, kaya pilit niyang iniiwasan. Sa kasamaang palad, hindi naglalaro si Shutina. Hinihintay niyang gawin niya ang dapat gawin. Si Leo ay naglalakbay sa kanyang subconscious at halos mawala ng malay na marinig ang parehong parirala, protektahan ang sangkatauhan mula sa kasamaan. Sa kanyang breaking point, sinabi niya sa boses sa kanyang ulo na tumahimik. Bigla itong huminto at umalis. Bumalik si Leo sa realidad.
Medyo nalilito siya, iniisip kong gumana. Habang naghihilom ang kanyang sugat at nagre-reboot ang kanyang sistema, hinikayat siya ni Echidna na talikuran ang kanyang titulong bayani at mamuhay na lang, kabilang ang pagtigil sa gawaing bayani upang sumali sa hukbo ng demonyo para sa tunay na kapayapaan. Pagkarinig sa kanya, hinawakan ni Leo ang kamay niya at tumayo. Opisyal na tinatanggap siya ni Echidna bilang ikalimang general at umaasa siyang makakaayos siya. Maya-maya pa, sumugod si Lily para yakapin, umiiyak na parang sanggol. Pagkalipas ng ilang araw, natagpuan ni Leo ang kanyang sarili sa palasyo ng demonyo, tinatamasa ang sariwang hangin habang sinisimulan niya ang kanyang bagong buhay. Una, tinitingnan niya ang kanyang mga bagong katrabaho para masiguradong okay sila. Pagkatapos ay tumungo siya sa dining hall kung saan nahanap niya ang apat na general maliban sa Reyna, nakahiga at natutulog. Nagsalita si Echidna mula sa sopa, nakikipag-chat kay Leo tungkol sa kung gaano kalayo na ang narating nila. Nang siya ay tapos na, siya ay nagtanong kung si Leo ay talagang okay na mawala ang kanyang nag-iisang pagkakataon upang wakasan ang kanyang buhay at makalaya sa kanyang mga pasanin. Tumiti si Leo, napakamot sa ulo, at buong kumpiyansang sinabi kay Echidna na masaya siya. Masaya sa desisyon niya, alam niyang siya ay sinadya para sa sandaling ito upang tulungan ang demonyong Reyna na lumikha ng isang symbiotic na relasyon sa mga tao. Nang tanungin ni Echidna kung kakayanin niya ang isang demonyong Reyna na tulad niya, sumagot si Leo na alam niyang wala siyang demonyo. Sa katunayan, siya ang pinakamabait na pinuno na nakilala niya sa kanyang 3,000 taong karanasan. Habang inaabot niya ang isang kasunduan sa kanya, tinanong ni Echidna kung mapagkakatiwalaan niya si Leo. Nangako siyang tutuparin ang kanyang salita. Sa wakas, muling nagtiwala si Echidna kay Leo at nakipagkamay para patibayin ang kanilang pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, si Julieta ay pumasok sa dining hall upang hanapin ang kanyang ama, ngunit nakita niya si Leo at ang Reyna na magkahawak kamay at naisip nilang nagkakaroon sila ng isang romantikong sandali. Nang tawagin siya ni Echidna para sa kalokohang iyon, ipinaliwanag ni Julieta kung bakit siya naroon. Ang mga Wyvern ay nagagalit sa kanilang masamang pagtrato at ngayon ay nagkakagulo. Nang marinig ito, nagbigay ng utos si Echidna at kumilos ang kanyang mga general. Makalipas ang ilang minuto, magsisimula ang abalang araw at ang lahat ay magtatrabaho sa pag-aayos ng sitwasyon. Pagkatapos makinig sa 1 toneladang reklamo, hiniling ni Echidna kay Leo na simulan ang kanyang trabaho sa pagtulong sa kanya na mahanap ang pag-aayos ng mundo, at si Leo ay nasa sabik na tumulong. Habang unti-unting nawawala ang eksena, nag-isip-isip si Leo kung gaano naging katuparan ang kanyang paglalakbay at nagpapasalamat sa kanyang mga bagong kaibigan para sa wakas ay nagdagdag ng pampalasa sa kanyang mahaba at malungkot na buhay. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.